Kung kailan yayakapin mo na ang pagpapakatao, dito naman magiging malupit ang mundo. Bagay na napatunayan ko noong makilala namin ang isang nilalang na nagpabago ng pananaw ko sa mga mababangis na aswang. Ang kwentong ito ay tungkol sa pagiging posible na inaakala ng lahat na imposible. Hinding-hindi ko makakalimutan ang karanasang nagparamdam na may mga aswang na hindi talaga likas na masama. Na may mga nilalang sa mundong ito na kaya pa ring maging mabuti. Na kung minsan, kung sino pa ang tinatawag nating halimaw, sila pa ang mga nilalang na kayang magpakatao. Kilalanin niyo na lang ako sa pangalang Nicolas, kabanong, mga kabangers at mga kayanggaw. Ito ang aking kwento. Bago nga pala magsimula ang ating kwento, sana'y mapindot niyo muna ang subscribe button at ang notification bell para lagi kayong nanonotify pag may bago tayong mga kwento. At huwag niyo rin kalilimutan mag-like at comment. Napakalaking tulong po ito sa ating channel para mas makapagatid pa kami sa inyo ng mga magaganda at mga nakakapangilabot na mga kwento. At ngayon, sa ating pagpapatuloy. Nicolas! Lumabas ka dyan, hoy! Anong oras na, oh? Ano ba? Aga-agang ingay mo? Oo nga. 6:00 pa lang, oh. Hindi ka ba natutulog? Ano ba kailangan mo? Anong kailangan ko, oh? Hindi mo maalala? Nako, eto na naman ba tayo? Gagawin mo na naman akong manghuhula? Diyos ko, ang mga lalaki talaga, oh, ang dadaling makalimot. Mas marami kasi kaming iniisip kaya madali namin nakakalimutan yung maliliit na bagay. Maliit na bagay. Sigurado ka ba? Bakit kasi hindi mo na lang sabihin para matapos na tong usapan na to? Mangbihira talaga, oh. Kinalimutan mo talaga? Ang ano nga ba? Ikaw, Lito, wala ka ba naalala? Meron. Kagabi nakita ko si Lulu na may kasamang ibang lalaki. Di ba dating show tayo ni Nicolas? Isa ka pa eh. Wala talagang maasahan sa inyo. Sabi mo na kasi, dami mo pang eche-bureche. Ngayon lang naman ang araw na kamatayan ni Mang Fidel, yung teacher natin ng elementary na tinatawag nating tatay. Kasi sobrang bait niya sa lahat. Di ba taon-taon natin siyang dinadalaw sa sementeryo? Ay, oo nga no. Gagi ka. Nakakalimutan natin. Kakasugal niyo yan eh. Magbihis na nga kayo at dadalaw tayo sa puntod niya. Napakamot na lamang kami sa ulo habang pinagmamasdan papalayo si Diana. Si Mang Fidel, siya ang itinuring naming ama noong mga panahong pare-pareho kaming naulila sa mga magulang. Ang mga magulang kasi naming tatlo ay sabay-sabay na namatay dahil sa isang trahedya habang nasa biyahe sila papuntahan ng kabilang probinsya. Nalaglag ang sinasakyan nilang bus sa malalim na bangin. Nang mangyari yun, dumating sa buhay namin si Mang Fidel. Siya ang gumabay sa amin hanggang sa makapagtapos na kami ng high school. Pero bago kami magkolehiyo, nagkasakit siya sa baga at yun na ang kanyang ikinamatay. Dahil kay Mang Fidel, naging malambot na ang puso ko sa mga matatanda. Tingin ko sa kanila ay pangalawang magulang na. 5 taon nang wala si Mang Fidel, pero kahit na ganon, hinding-hindi siya nabubura sa aming alaala. Kaya nakonsensya ko nung makalimutan namin ni Lito ang araw ng kamatayan niya. Nagagawa mo pa talaga sumipol Hindi ka ba nakukonsensya? Tao lang din tayo, Nicolas. Nakakalimot tayo sa mga bagay-bagay. Kaya wala naman tayong kasalanan, no? Nakalimutan natin yung araw kung kailan nasaktan tayo ng sobra. Kaya hindi normal yun, no? Masyado kasi tayo nakatuon sa sabong Ikaw kasi, masamang impluensya ka Aba, sa akin mo pa sinisi, Sana hindi nagalit si Tatay Fidel. Tingin ko naman, hindi siya magagalit. Siya kaya ang pinakamaunaway na tao na nakilala ko. Mas magulang pa nga siya kaysa sa mga magulang ko Pero, alam mo pre, nakakamiss din talaga yung mga magulang natin, no? Ang sakit din ng pagkawala nila Tapos,
nawala rin si Mang Fidel. Namimiss ko na nga si Papa at Mama eh. Kung makakausap ko lang sila, sasabihin ko na si Mang Fidel ang nag-alaga sa atin ng maulila tayo. Kung hindi dahil kay Mang Fidel, hindi tayo makakatapos ng high school. Ang laki ng naitulong niya sa ating tatlo. Natigil lang ang usapan namin nang makasalubong namin si Mang Lawrence, ang matandang lalaki na kinikilala sa aming lugar. Sikat siya dahil sa pagiging matapang at mabangis na manunugis ng probinsya namin. Ayon sa kwento-kwento, marami nang napatay na aswang si Mang Lawrence noong araw at hanggang sa kasalukuyan. Kahit na wala nang nagpapakitang aswang, patuloy nilang hinahanap ang mga nilalang na yon. Mang Lawrence, astig naman ang kwintas mo. Saan mo nabili yan? Alisin mo nga yung kamay mo. Kung makahawa ka, akala mo may pinagsamahan tayo ah. Hindi ko na kinagulat ang masungit na tugon ni Mang Lawrence kay Lito. May kahanginan din kasi sa katawan ng matandang yun. Hinila ko na lang si Lito palapit sa akin dahil masama ng tingin ni Mang Lawrence sa kanya. Pasensya na po kayo ah. Dito, Tara na nga. sa susunod alamin mo ang hangganan mo. Hindi tayo magkalibel. Pasensya na po. Napayuko na lang si Lito at sinama ko na rin siya sa paglalakad. Napapailing na lang siya nung mga sandaling yon. Oh, kita mo na. Yan ang iniidolo mo, di ba? Hindi ko inakala na ganun pala ugali niyan. Matagal nang ganun ang ugali nun. Masyado ka lang bulag kasi idol mo. Diyos ko ka talaga oh. Maya-maya lang ay pinuntahan na rin namin si Diana sa bahay nito. Sabay na naming nilakad ang daan patungo sa sementeryo na malapit din naman sa aming baryo. Pagdating namin doon, nag-alay kami ng mga prutas sa harapan ng puntod ni Mang Fidel. Tatay Fidel, itong dalawang kasama ko nakalimutan ng araw na ito. Kung hindi ko pa sinabi, hindi nila maalala. Multuin mo nga sila. Uy, grabe ka naman. Hindi naman namin nakakalimutan Nawala lang saglit sa isipan namin. Sus, ganun na rin yun Tay Fidel, pasensya na kung nakalimutan namin tong araw na to Pero habang buhay ka naman na nasa puso namin Masyado lang talaga kaming maraming iniisip. Biglang humangin ng malakas matapos ko magsalita. Nahaplos na lang ni Diana ang kanyang braso. Pakiramdam namin, niyakap kami ni Tatay Fidel noong mga oras na yon. Halos 2 oras kaming tumambay sa harapan ng puntod niya. Kung ano-ano lang ang mga napagkwentuhan namin. Mga bagay na nangyari na pero masarap balikan. Makalipas ang ilang sandali, umalis na rin kami roon. Habang naglalakad pa uwi, natanaw namin ang grupo ni Mang Lawrence na pumasok sa bakuran ng bahay ni Tatay Fidel. Nagtaka naman kami kasi matagal nang abandonado ang bahay na yon. Sa katunayan, may mga bakod nga roon para hindi pasukin ng kung sino. Dahil kami ang pinakamalapit na tao kay Tatay Fidel, agad kaming lumapit doon para tanungin kung anong ginagawa nila. Mang Lawrence, ano pong meron? Bakit ka nagtatanong? Bago kasi mawala si Tatay Fidel, sabi niya hinabilin tong bahay. Kami rin ang nag-aalaga nito. Kada buwan, bumabalik kami dito para maglinis. Kaya nagtataka po kami kung anong ginagawa niyo rito. May hinahanap lang kami. Wala naman kaming ginagalaw Hindi po kayo pwedeng pumasok na lang ng basta-basta sa bakuran ng iba nang walang paintulot sa may-ari. Anong gagawin namin? Hukayin namin si Fidel para magpaalam? Nagtawanan ng mga kasama ni Mang Lawrence. Nakaramdam ako ng inis ng mga sandaling yon, Kabanong. Pakiramdam ko'y hindi nila nire-respeto ang taong matagal nang wala. Bumuntong hininga na lang ako. Pero si Diana, hindi siya nagpapigil kung ano ang gusto niyang sabihin. Kung wala nang may-ari, pwede po kayo magpaalam sa mga taong pinagkakatiwalaan niya. Hindi naman po siguro mahirap ang paalam Kasi normal po na ginagawa yun ng mga taong may matitinong pag-iisip. Maliban na lang kung hindi po kayo matinong mag-isip. Talagang iba na yon. Aba, medyo matabil din pala ang dila mo ano? Kailan ka ba huling dinisiplina ng mga magulang mo, ha? Naalala ko na. Matagal na nga pala silang patay. Pasensya ka na, ha?
Hinawakan ko na lang ang kamay ni Diana nang makita kong namumula na siya sa galit. Kumalma naman siya kahit na papano. Kung wala na po kayong gagawin dito, pwede na po kayong lumabas ng bakuran. Ngumisi si Mang Lawrence. Ang iba naman niyang kasama ay tumatawa-tawa pa. Paglabas nila ay nakahinga na rin kami ng maluwag. Ano ba talaga hinahanap nila rito? Kahapon nakita ko si Mang Lawrence na may kausap na lalaki. Ang sabi ng lalaki, nasabi raw sa kanya ni Tatay Fidel na nandito sa bahay niya yung bagay na hinahanap nila. Kaya siguro nagpupunta yan sila ngayon dito. Ano kaya yun? Wala namang nasabi sa atin si Tatay Fidel noon 5 taon na siyang patay pero bigla-bigla na lang silang gaganyan dito. Nung gabing bago natin itakbo si Tatay Fidel sa ospital, may sinabi siya sa akin eh. Ang sabi niya, kailangang hindi raw makuha ng ibang tao yung ano. Yung ano? Hindi ko alam eh. Kasi doon na naputol yung sasabihin niya. Kasi bigla na lang siya hindi nakapagsalita. Tingin ko talaga may tinatago si Tatay Fidel Kung ano man yon, nasisiguro kong hindi natin yung pwedeng ibigay kina Mang Lawrence. Hindi kaya pera? Malabo yan. Alam naman nating lahat na hindi naman mapera si Tatay Fidel Basta, wag nating hayaang makatambay ang mga yan dito sa bahay ni Tatay Fidel. Buti na lang hindi nila nabuksan yung bahay. Kung ginawa nila yon, pwede natin silang ireklamo Nang masiguro namin wala naman silang pinakialaman, umalis na rin kami ron. Pero hindi pa rin mawala-wala sa isipan ko kung ano ba talaga ang hinahanap nila. At kung ano ba talaga ang tinutukoy ni Tatay Fidel noon. Kinagabihan, bigla naman bumuhos ang malakas na ulan. Nahirapan tuloy kaming magluto ni Lito dahil yung kusina namin ay nasa labas. Digatong lang din naman kasi ang lutuan namin. Sinabi ko na kasi sa'yo kanina pre, bago tayo umalis, ilagay mo na sa silong yung mga panggatong. Yan tuloy nabasa. Nakakalimutan ko kasi pre, pasensya na. Nung nakarang araw ko pa sinabi sa'yo Mamaya ka ng mamaya. Paano tayo magluluto niyan ngayon? Makiluto na lang kaya muna tayo kay Diana. Huy, maya ka naman Hindi porke close natin yung tao palagi na lang natin siyang aabalahin kapag may kailangan tayo. Huwag na lang tayong kumain. Papalayasin mo na ba ako dito? Sira ulo. Ang drama mo naman. Pre, maraming salamat sa pag-ampun sa akin Mula nang maulila ako tinanggap mo na ako dito. Huy, huwag kang madrama. Saan ka pupunta? Kunin mo yung mga niluluto mo. Doon tayo kay Diana. Akala ko ba ayaw mo? Wala naman tayong ibang pagpipilian Tara na! Kahit na malakas ang ulan at pasira-sira pa ang payong namin, lumabas kami ng bahay para puntahan si Diana. Wala na kaming ibang malalapitan kundi siya lang. Ang mga kamag-anak naman kasi namin ay hindi naman namin ka-close. Karamihan pa sa kanila ay mga mata pobre kahit hindi naman mayaman. Habang tinatahak namin ang daan, isang matandang lalaki ang nakita naming nakaupo sa gilid ng poste. Yakap-yakap niya ang tuhod, nakatulungko at nanginginig na sa lamig. Dahil malambot talaga ang puso ko, agad akong nakaramdam ng awa sa kanya. Oo, anong gagawin mo? Di ka ba naawa sa matanda? Naawa siyempre, pero huwag kang basa-basa kumakausap ng mga hindi mo kilala. Baka mamaya sindikato yan Baka mamaya mandurukot. O baka nga aswang nga yan Huwag kang magsalita ng ganyan. Tara na, samahan mo ko. Paglapit namin sa matanda, agad din naman siyang napatingala sa amin. Hindi na ako nagdalawang isip na kausapin siya kabanong. Magaan naman ang pakiramdam ko sa kanya, kaya wala akong nararamdaman na pagkailang. Tay? Bakit po kayo nagpapaulan? Ako, lamig, ginaw. Po? Ako, lamig, ginaw, lamig. Hali po kayo. Sumama po kayo. Dadalhin po namin kayo sa masisilungan nyo. Isinama namin na matanda sa bahay ni Diana. Pagdating namin doon, ay agad namin siyang binigyan ng tuwalya para makapagpunas.
Habang abala kaming inaasikaso ang niluluto namin, pinagmamasdan namin ang matanda. Tulala lang siya, parang wala sa sarili, pero mababakas din ng lungkot sa mukha niya. Ano ka ba, Nicolas? Bakit ba basta-basta nalang kumukuha ng matanda? Hindi mo naman kilala. Sinabihan ko na nga yan eh. Paano? Naawa ako. Di ka ba naaawa? Naawa rin naman ako. Pero ang sinasabi ko lang naman, hindi ikaw ang dapat tumutulong sa kanya. Meron tayong barangay, no? Dapat doon mo siya dinala para malaman kung saan ba talaga siya nakatira. Baka kasi mamaya nag-uulyanin lang yan tapos naligaw. Mamaya, kakausapin ko siya. Kapag hindi na siya gaanong nilalamig. Huwag kayong mag-alala. Dadaling ko siya sa barangay kapag tumila na rin ang ulan. Sa ngayon, tanggapin na muna natin siya dahil wala namang ibang tatanggap sa kanya eh. Napabuntungin nga na lamang si Diana at Lito. Hindi ko kasi talaga kayang pabayaan na lang ang isang matanda na manigas sa ginaw. Makalipas lang ang ilang minuto, natapos na rin ang niluluto naming sinabawang manok. Isinabay na namin sa hapagkainan ng matanda. Tay, ano po pangalan nyo? Pangalan? Opo, pangalan po. Kailangan po namin ng pangalan nyo eh. At kung saan kayo nakatira para matulungan po namin kayo. Pangalan? Beron. Po? Biron ho? Ako, Beron. Beron ang pangalan niya. Saan po kayo nakatira? Wala. Wala ako bahay. Walang bahay? Wala kayong tirahan? Kamag-anak po. Tagasan po mga kamag-anak nyo? Wala. Wala ka mag-anak. Ayos lang po ba kayo? Bakit po parang may mga pasa kayo sa mukha at sa braso? Basa. Basa. Ako masakit. Masakit katawan. Bugbog ako. Bugbog. Nabahala kami nang bigla na lamang umiyak ang matandang kausap namin. Hindi lang yung basta iyak dahil humagulgol na rin siya. Nang subukan ko siyang hawakan, bigla siyang lumayo at sumiksik sa sulok ng bahay. Para siyang natataranta. Takot na takot. Wag! Wag! Iyok na! Wag bugbog! Wag! Sa puntong yun, mas lalong kinurot ang puso ko, kabanong. Pare-pareho kaming naluha sa pinakita na matanda. Ramdam na ramdam namin ang takot at trauma na meron siya. Mang Beron, wala po kaming gagawin sa inyo. Hindi po kami kagaya ng mga taong nanakit sa inyo. Mababait po kami. Mabuti po ang puso namin lalo na sa mga kagaya nyo. Wala po kayong dapat na ikabahala. Nang sabihin ko yon, ay unti-unting naging kalmado si Mang Beron. Maraan ko siyang hinawakan sa balikat. Bigla-bigla na lang niya akong niyakap. Dahil doon, lumambot na rin ang puso ni Diana at Lito. Napagdesisyonan naming tatlo na hindi na siya dadalhin sa barangay. Alam kasi namin kung gaano kawalang kwenta ang mga tao roon. Baka gawin lang siyang katatawanan o baka hindi lang din asikasuhin. Napagdesisyonan namin na hanapin ang pamilya ni Mang Beron habang mananatili muna siya sa bahay ko. Ang bilis lang ng mga pangyayari. 3 araw agad ang nakalipas mula nang ampunin namin si Mang Beron. Sa bahay ko siya tumira dahil mas komportable siya kapag ako ang nasa paligid niya. Pre! Pre! Oh, bakit? Tingnan mo si Mang Beron sa kwarto niya. O bakit? Anong nangyari? Nagmamadali kaming pinuntahan ng silid ni Mang Beron. Inabutan namin siyang natutulog pero nagsasalita. Nananaginip siya ng masama base sa mga naririnig namin sa kanya. Wag! Aswang! Wag! Halimaw! Layo ka! Halimaw! Aswang! Wag! Pakiusap! Mang Beron! Mang Beron! Nananaginip po kayo! Ginising ko na lang ang matanda. Pagmulat ng mata niya ay agad niya akong niyakap. Maiyak-iyak na naman siyang parang bata.
Pero kalaunan din naman ay agad na rin siyang kumalma. Ligtas po kayo rito at panaginip lang po yon. Hindi po yung totoo. Tumutungo lang sa akin si Mang Beron. Maya-maya pa, bumalik na rin siya sa pagtulog. Habang natutulog siya ay nasa pintuan lang kami ni Lito na nagbabantay. Siguro, grabe talaga ang pinagdaanan niya sa lansangan. Napakawalang puso ng mga nanakit sa kanya. Pero wala naman siyang problema sa pag-iisip ano. Natroma lang siya kaya siya ganyan. Pero nararamdaman ko na kung ipaparamdam nating ligtas siya sa atin, siguro'y unti-unti siyang magiging maayos. Kailan natin sisimulan ng paghahanap sa pamilya niya? Kung kailan walang pasok si Diana, wala pa naman tayong ginagawa sa bukid natin kaya ayos lang din na paglaanan natin to ng oras. Pre, naawa ka ba sa kanya dahil namimiss mo yung mga magulang natin, pati si Tatay Fidel? Hindi pare, ibang tao si Mang Beron. Ibang-iba siya. May bagay sa kanyang hindi ko matukoy kung ano. Napabuntong hininga na lang ako kabanong. Iniwan na rin namin si Mang Beron doon nang masiguro naming mahimbing na rin ang kanyang pagtulog. Pagsapit ng umaga ay malakas-lakas pa rin ang ulan. Mas lalo pang sumama ang panahon. Kaya naman, hindi kami makalabas ng bahay. Mabuti na lang, meron kami mga imbak na pagkain sa bahay. Tingnan mo si Mang Beron, no? Mukhang unti-unti na siyang nagiging maayos Hindi na siya tulala Wala pa siyang isang araw dito Malayo pa yan. Siguro ang gawin natin, kausapin lang natin palagi. Biglang napatingin sa amin si Mang Beron. Sa unang pagkakataon ay bigla niya kaming nginitian. Lumapit siya sa amin at hinawakan ng kamay ko. Salamat! Ako pasalamat! Ha, wala pong anuman. Basta kapag tumila na po ang ulan, hahanapin po natin ang pamilya niyo Wala! Ako wala pamilya! Huwag nahanap! Wala kayong pamilya? Sigurado po kayo? Wala ako pamilya! Dito na lang ako pakiusap! Wala ako pamilya! Imposibleng walang pamilya to. Baka mamaya hinahanap na rin to Bumalik na lang si Mang Beron sa kinauupuan niya. Ako naman ay napapailing na lang. Pakiramdam ko kasi ay mahihirapan kaming hanapin ang pamilya niya. Wala naman kasi kaming hawak na mahalagang detalye tungkol sa kanya bukod sa pangalan lang. Kapag tinatanong siya, puro Beron lang ang sinasabi niya. Kinabukasan, tumila na rin ang ulan. Kahit madulas pa sa ilang daan ay hindi na namin sinayang ang pagkakataon. Magkakasama kaming 3. Naglilibot-libot kami sa mga kalapit naming baryo. Nagsimula kami ng umaga at natapos kami ng hapon na. Pero wala namang kaming napala. Lahat ng napagtatanungan namin, hindi nila kilala ang pangalang Beron. Wala rin namang nawawalang matanda sa mga lugar nila, kaya malabong taga roon si Mang Beron sa kanila. Ano ba yan? Wala namang nakakakilala sa kanya. Baka mamaya hindi naman taga rito yan sa probinsya natin Malaki ang probinsya natin. Hindi pa natin napupunta ng iba. Wag mong sabihin na lilibutin natin ang buong probinsya natin para lang mahanap ang pamilya niyan. May mga ginagawa rin tayo sa buhay, Nicolas. Masasayang ang oras natin sa wala. Anong plano natin sa kanya? Kung talagang wala siyang pamilya, edi sa bahay na siya. Ha? Sigurado ka ba? Kung isurrender na lang natin siya sa mga pulis. Hoy tapos pababayaan lang siya at magpapalaboy-laboy na naman. Wag. At saka parang may partikular na taong nananakit talaga kay Mang Beron Paano kung makita na naman siya? Di sinaktan na naman siya. Mga kapatid, alam kong kagaya ko, nag-aalala rin kayo sa kanya. Alam kong may malasakit din kayo sa kanya. Kaya sana, suportahan niyo ang desisyon ko. Sa bahay na siya titira. Wala namang problema sa akin, pre. Ang akin lang naman, handa ka ba sa mga pwedeng mangyari? Ang ibig kong sabihin yung mga pagbabago. At yung bigat ng responsibilidad. Tandaan mo, may buka rin kayong pinapatakbo. Kakayanin ko naman siguro.
Hindi kaya ng konsensya ko na pabayaan si Mang Beron. Kahit na kailan, napakalambot talaga ng puso mo sa matatanda. Ano bang magagawa namin? Di, susuportahan ka namin dyan. Total, mukhang mabait naman si Mang Beron eh. Basta, ipangako mo na hindi natin mapapabayaan ang bukid ha. Yun ang kabuhayan natin eh. Ano ka ba? Malamang hindi ko papabayaan yun. Pamana pa sa akin ng mga magulang ko yun eh. Sa ilang araw na pagsubok na mahanap ang pamilya ni Mang Beron, napagdesisyonan ko na nga na maging ganap na siyang parte ng tahanan namin. Inasikaso ko siya mula sa pagpapaligo hanggang sa pagpapakain. Hindi naman ako nahihirapan. Siguro dahil gusto ko ang ginagawa ko. Hindi na namin napansin ng mga araw. Magtatatlong linggo na pala mula nang manatili siya sa bahay. Kahit na papaano, meron namang magandang progreso kay Mang Beron. Unti-unti nang tumutuwid ang pananalita niya. Mas nagiging maunaway na siya sa maraming bagay. Mabilis siyang matuto. Ang kaso nga lang, wala pa rin siyang maalala kung sino siya. Oh, Mang Beron, hindi kayo dapat na nagsisibak dyan. Pambihira ka naman, oh. Oh, Lito, ikaw dapat gumagawa nito eh. Oo nga, ako nga dapat. Sabi niya, gusto niya raw subukan eh. Sinubukan ko lang. Masaya. Masaya pala magsibak. Nicolas, Lito, marami salamat ha. Dami ko natutunan dahil sa inyo. Wala yun, Mang Beron. Masaya kami kasi may progreso ka na. Tuwid ka na magsalita eh. Baka sa susunod na araw, mas magaling ka na magsalita kaysa sa akin. Pero patawad. Kasi ako wala pa rin maalala. Hindi nyo kailangang persahin kung talagang wala pa. Ang mabuti pa, sumama ka na lang sa amin sa bukid. Gusto niyo na po bang lumabas? Para naman makalanghap naman kayo ng sariwang hangin. Sa loob ng 3 linggo palagi na lang kayo rito sa bahay. Opo, tama po si Lito, Mang Beron. Kailangan nyo ring lumabas para masanay kayo makipag-usap sa iba. Hindi ba nakakatakot mga tao? Hindi naman. Wala kang dapat ikatakot kung mabuti ka namang tao. Pinagpalit na muna namin ang damit si Mang Beron. Mga bandang 4:00 ng hapon, kung kailan wala na mga trabahador namin, dinala namin siya sa bukirin. Pinakita namin sa kanya ang mga tanim namin doon, pati na rin ang palaisdaan. Tuwang-tuwa si Mang Beron. Kitang-kita sa itsura niya na masaya siya sa mga nakikita niya. Hanggang sa papauwi na kami, ay hindi mawala-wala sa isipan ng Mang Beron ang mga ginawa namin sa bukid. Ang saya! Ganon pala ang bukid. Palagi ka naming dadalin doon. Tuturuan kita pa paano mangisda sa susunod. Natigil lang ang usapan namin nang makasalubong namin sa daan si Mang Lawrence. Napatingin siya kay Mang Beron. Parang kinikilala niya si Mang Beron gamit lang ang panghusga niyang tingin. Sino ang isang to? Tsuhin ko po. Tsuhin? May tsuhin ka pa palang kinikilala ka? Oo naman. Mabuti akong tao eh. Sino siya? Bakit mukha siyang masama? Sa sinabing yun ni Mang Beron, ay nakita namin ang naiinis na mukha ni Mang Lawrence. Lumapit pa siya sa amin. Tiningnan niya ng masama si Mang Beron kaya hinarang ko na siya. Iba tabas ng dila mo ah. Sino ka ba? Ako si Beron. Sira pala ulo nito eh. Isa kang manunugis. Natahimik kaming lahat sa sinabing yun ni Mang Beron. Maging si Mang Lawrence ay hindi rin alam kung papaanong nalaman agad yun ng kasama naming matanda. Tumitig ng masama si Mang Lawrence na parang sinusubukan itong basahin ang pagkatao ni Mang Beron sa pamamagitan lang ng tingin. Paano mo nalaman na isa ka manunugis, ha? Paano nalaman? Kasi sikat ka. Bigla na lang natuwa ulit ang mga kasamahan ni Mang Lawrence. Pati siya'y napakamot na lang din sa ulo. Hinawakan ni Mang Lawrence ang pisngi ni Mang Beron
at saka parang asong hinaplos-saplos sa ulo. Buti naman at alam mong sikat ako. Kaya hindi na nakapagtataka na makikilala mo nga talaga ang isang katulad ko. Nicolas, ayos din tong tiyuhin mo no? Gusto ko to Matawa-tawa pa rin silang naglakad paalis. Nakahinga naman kami ng maluwag ni Lito. Buong akala namin ay mapapahamak na si Mang Beron. Yung matanda, masama. Masama siya. Nararamdaman ko. Masama siya. Mayabang talaga ang taong yan. Dati idol ko yan Pero nang makita ko ang totoo niyang ugali, hindi na siyang idol ko. Mas idol lang nga kita, Mang Beron Idol? Idol. Ibig sabihin, inahangaan. Oo, mas kahanga-hanga pa nga ang pagiging inosente mo kaysa sa pagiging arogante na matandang yon. Umahanga. Galing. May umahanga sa akin. Inakbayan ko na lang si Mang Beron at naglakad na rin kami paalis. Pagdating namin sa bahay ay agad na rin kaming nagluto ng kakainin. Kinagabihan, nakita ko na naman si Mang Beron na nakatulala sa labas. Nakaupo sa ilalim ng bintana habang nakatingin sa malayo. Nilapitan ko siya tinabihan. Mang Beron, mukhang malalim pong iniisip niyo Ang pagkakakilanlan ko ay parang isang pisong nahulog sa gitna ng karagatan. Mahirap sisirin at ibalik. Hindi niyo naman po kailangang alalahanin yung kaagad-agad. Kung hindi niyo pa po kaya, ayos lang. Ang malaga naman kahit papano, may malaking pagbabago sa inyo. Magandang pagbabago. Nicolas, magtatanong ako sa iyo. Ano pong itatanong niyo? Kung sakaling maalala ko ang lahat ng tungkol sa akin, at ang tungkol sa akin ay ang dahilan para kamuhian ako ng maraming tao, magagawa niyo pa rin ba akong tanggapin bilang isang taong bigla na lamang dumating sa inyong buhay na may madilim na katauhan? Ito namang si Mang Beron. Hindi dapat kayo nag-iisip ng ganyan Mas lalo lang kayong mahihirapan na maalala mga bagay tungkol sa inyo kung ganyan ang nasa isip nyo. Ang gawin nyo po, ikalma nyo ang sarili nyo at mag-relax. Mahirap sagutin ang tanong ko, kaya naiintindihan ko. Pero kung sakaling ganun man ang mangyari, gusto ko na piliin nyo ang kapayapaan kaysa sa kapahamakan. Noong mga sandaling yon ay labis akong nahihiwagaan sa mga sinasabi ni Mang Beron. Hindi ko alam kung may bumabalik na ba sa alaala niya o sadyang dala lang yon ng pagiging malikot ng isipan niya. Pumasok na rin kami sa loob na makaramdam na rin kami ng antok. Makalipas pa ang ilang araw, mas gumanda ang progreso kay Mang Beron. Mas naging malawak na ang kaalaman niya sa mga bagay-bagay. Nagagawa na rin niyang kumilos na mag-isa kapag wala kami sa bahay. Kung minsan nga'y siya na rin ang namamalengke sa amin. Kahit na sandali pa lamang namin siyang nakikilala, iba na ang idinulot niyang saya sa amin. Pakiramdam naming magkakaibigan ay muli kaming nagkaroon ng magulang dahil sa kanya. Nakakatuwa si Mang Beron no? Ang dami na niyang natututunan. Tingnan mo, kaya na rin niyang magluto. Tingin ko, unti-unti nang bumabalik yung iba niyang mga alaala. Malay natin, dati pala siyang kusinero, hindi ba? Ang mahalaga naman ngayon, nagiging maayos ang kalagayan niya. May iba nga tayo. Nabalita mo na ba yung nangyari sa grupo nila Mang Lawrence? Yung nag-away-away sila kagabi tapos nagkabati-bati rin naman. Yung dahilan kung bakit sila nagkaaway-away. Bakit nga ba? Halang nga. Hindi ka pala nasabihan ni Diana? Kaya nag-away-away sila kagabi, dahil sa aswang na nakainkwentro daw nila. Yung isa kasi nilang kasamahan, nakita na yung aswang na papalapit sa kanila pero akala nito isang pangkaraniwang aso lang. Pero nagulat na lang sila nang mag-anyong aswang daw yung malaking aso. Ayun, pinagsusuntok daw ni Mang Lawrence yung isang yun kasi munti ka na silang nadali ng aswang. Teka.
Totoong may aswang na ulit dito sa atin? Yun lang naman ang narinig namin ni Diana kaninang umaga. Kahit yung iba rin nating tauhan dito, yun din ang mga usapan eh. Sang planeta ka ba nakatira bakit hindi mo narinig yun? Kung may aswang ulit dito, di maraming matatakot lumabas ng gabi. Gagawin naman daw nila Mang Lawrence ang lahat para hindi makalapit sa baryo natin yung mga aswang eh. Kilala mo naman yun. Hindi yun papayag na mapaya sa mga tao ng samahan niya. Ilang aswang daw ba yung mga nakita nila? Isa lang naman daw. Isa lang naman pala eh. Lang. Alam mo bang nahirapan silang hulihin yung aswang na yun? Di mabangis pala talaga yun. Malamang. Kilala mo naman si Mang Lawrence eh. Mabangis yun. Marami ng pinaslang na aswang yun nung araw. Sus, naniwala ka naman puro kwento lang naman niya yun. Basta, meron ng aswang dito sa atin. Kailangan din natin mag-ingat, no? Lalo na ngayon. Hindi pa nila nalalaman kung ano ba talaga yung intensyon ng aswang na nagpakita sa kanila. Bahala na sila dyan. Sila naman ang may kakayahang tugisin ng mga yun eh. Mabuti pa, bilisan na natin dito para mapasawdan natin ng mga tao natin. Makalipas lang ang ilang oras, ay nakabalik na rin kami ng bahay. May dala-dala pa kami mga pasalubong dahil galing kami sa bayan. Nung araw kasi na yon ay ang araw ng koleksyon ng mga sahod at kinita sa bukid. Pagdating namin sa bahay, naroon si Diana at Mang Beron. Nagtatawanan pa nga sila na parabang isang anak at isang ama. Oh, mabuti naman at nakauwi na kayo. Kanina pa kayo iniintay ni Mang Beron eh. Meron daw kasi siyang sasabihin. Anong sasabihin mo, Mang Beron? Tumingin na muna sa labas si Mang Beron kung may ibang makakarinig. Medyo iba ang pakiramdam ko noon dahil sa reaksyon ng kanyang mukha. Kaya naman pumasok na muna kami sa loob ng bahay. Nagharap-harap sa lamesa at saka sinimulan na ni Mang Beron ang nais niyang sabihin. Nanaginip ako. Mga halimaw. Nasa harapan ko sila. Nakakatakot. Pero hindi nila ako sinasaktan. Hindi nila ako nilalapitan. Mga halimaw sila at narinig kong sabi ng isa, aswang. Aswang daw sila. Nicolas, isa ba itong pangitain na may paparating na kaguluhan sa baryong ito? Minsan ang panaginip ay kabaliktaran. Kaya baka naman hindi naman yan. Hindi. Mukhang isang pahiwatig ang panaginip ni Mang Beron. Pahiwatig? Nakakalimutan mo na bang nangyari kina Mang Lawrence kagabi? Hindi pala natin pwedeng ipagsawalang bahala yung panaginip ni Mang Beron. Lalo na ngayon, may namataan ng aswang sa gubat. Mang Beron, ano pa po nakita nyo? May isang lalaki. Malabo ang mukha. May sinasabi siya. Malapit na raw. Malapit ng alin? Hindi ko alam. Yun lang ang sinabi niya. Isang malalim na buntong hininga na lamang ang nagawa ko, Kabanong. Sa hindi malamang dahilan, bigla na lang din akong kinabahan. Pakiramdam ko may mas malalim na kahulugan ang mga pangitain ni Mang Beron. Para kahit papaano gumaan ang atmosfera namin, ay iniba na lang ni Diana ang usapan. Inilatag na lang din niya ang pagkain namin para sabay-sabay na kaming magapunan. Pagkatapos, hindi pa rin mawala-wala sa isipan ko ang mga sinabi ni Mang Beron. Gumugulo yon sa isipan ko. Oh, kanina ka pa tulala. Iniisip mo pa rin ba yung sinabi ni Mang Beron? Oo hindi mawala-wala sa isipan ko. Alam mo, para maburayan sa isipan mo, sumama ka sa akin. Ha? Saan ka naman pupunta gabing-gabi na? Hindi rin ako makatulog Chumismis muna tayo. Pambihira ka. Saan ka naman chichismis ng ganitong oras? Di ba interesado ka malaman kung anong meron sa aswang? Sama ka sa akin. Pupunta ako sa bahay ni Mang Lawrence. Naroon ang mga kasama niya. Pakinggan natin yung pinag-uusapan nila. Nahihibang ka na ba? Kung makita nila tayo. Kung makikita nila. Pero hindi naman tayo papakita Hindi ka ba napapaisip kung ano yung pwedeng malaman? Napapaisip din naman. O di tara na.
Kahit na alam kong delikado ang gagawin namin dahil baka makita kami ni Mang Lawrence, sumama pa rin ako sa gusto ni Lito. Habang mahimbing na ang tulog ni Mang Beron, ay agad naman kaming umalis ng bahay. Wala nang makikitang tao sa paligid dahil 11:11 na rin naman ang gabi noon. Hindi nagtagal, natanaw na rin namin ang bahay ni Mang Lawrence. Nasa bakuran silang lahat. Nag-uusap-usap. 2 boses ang naririnig namin doon. Boses ng isang matandang lalaki na si Mang Lawrence at ang isa naman ay boses ng isang matandang babae. Base sa usapan nila ay parang meron silang pinagtatalunan. Hindi magandang ideyang naiisip mo, Lawrence. Ang gagawin mo ay isang malaking sugal para sa buhay natin. Kung magpapadala ka kagad ng mga tao para rumonda sa pinakaliblib na parte ng kagubatan, malaki ang tsansa na mapahamak sila. Baka nakakalimutan mo. Hindi lang aswang na asbo ang nakita nating lahat. Meron pang ibang uri na hindi natin natutukoy. Mahirap gumalaw kung wala tayong sapat na kaalaman. Kung anong klase silang aswang. At kung wala na tayong alam, hindi rin natin alam kung ano ang kanilang kapasidad. Anong gusto mong gawin natin, Mirasol? Hintayin kung kailan sila ulit lilitaw? Paano kung makapambiktima na sila ng mga tao dahil sa kakahintay natin? Maibabalik mo ba ang buhay nila? Kaya nga dapat tayong umisip ng ibang paraan para mapalitaw sila. At anong paraan na yun, Aber? Yun nga ang pag-uusapan natin, Lawrence. Bakit ba nagmamadaling gumawa ng desisyon buhay ng mga kasama natin ang malalagay sa alanganin? Matagal nang nasa alanganin ang buhay natin pero may mga pagkakataon na meron tayong magagawa para makapag-ingat. At yon ang gagawin natin ngayon. Ano kang nasa isip mo? Puro ka naman daldal Ikaw, wala ka bang naiisip? Ikaw ang pinuno ng samahan natin. Ikalawang pinuno lang ako. Ang naisip kong paraan para mapuksa ang mga lintik na yon, ipakalat ang mga tao natin sa lahat ng gubat. Yon ang naiisip ko. Hindi ka talaga nakakaintindi, ano? Hindi nga natin pwedeng ipilit ang ideya mo. Bakit kasi hindi mo pa inubos sa mga aswang noon? Yan tuloy, nagbabalik na sila ngayon. At ako na naman ang sinisisi mo ngayon. Sino ba ang dapat nasisihin? Ako? Ikaw ang nanguna sa paglaga sa hanay nila. Akala ko naman ubos na sila. Pero hindi mo pala talaga napatay ang nag-iisang natitira na aswang. Partida, ha? Batang aswang lang yan. Panahimik ka, Mirasol. Wala kang karapatang dungisan ng kagitingan ko. Kung ano man ang kapayapaan na tinatamasa ng probinsyang ito, yun ay dahil sa akin. Hindi lang ikaw ang lumaban ng panahon na yon. Maraming manunugis ang nagbuwis ng buhay. Dumating ka lang kung kailan kakaunti na lang ang dapat mong paslangin. Tumigil ka na! Kung wala ka nang sasabing matino, itiko mo na yung mabaho mong bunganga. Ako ang masusunod sa samang ito dahil ako ang pinuno. Pangalawa ka lang. Kaya sa ayot sa gusto niyo, kailangan libutin ang gubat para makita at matunto ng kinaroroonan ng aswang. Lahat ng sulok, papasukin natin. Hindi ka dapat nagdidesisyon ng sang-ayon sila sa sinabi ko, Mirasol. Kaya manahimik ka na lang kasi walang nakikinig sa iyo. Nanahimik na ang matandang babae ng mga sandaling yon. Nanaig ang pagiging ma-pride ni Mang Lawrence. Kahit na kailan talaga, wala siyang pinakikinggang kundi ang sarili niya. Maya-maya pa, nakita naming naglabasan na rin ang mga tao roon. Pati ang matandang babae ay dismayadong naglakad paalis. Sundan natin yung matandang babae. Ha? Bakit? Buwang ka na yata Baka may malaman pa tayo sa kanya. Mukhang mas matino siyang mag-isip kaysa kay Mang Lawrence Hindi na ako nakatanggi nang hilahin niya ako paalis sa kinalalagyan namin, Kabanong. Palihim naming sinundan ng matandang babae. Wala siyang kamalay-malay hanggang sa makarating na kami sa tulay. Madilim na sa parting yon. Puro puno na sa paligid at wala ng kabayan na makikita. Hindi ba siya natatakot maglakad namang isa? Tsaka, saan ba ang bahay niya? Bakit parang ang layo naman? Gusto mo tanongin natin? Ang daldal mo Ilang sandali pa, nakita naming tumigil sa paglalakad ang matandang babae. Paglingon niya,
Dali-dali kaming tumalon at napasubsob sa gilid. Kusang bumilis ang tibok ng puso namin. Alam kong may nagmamatsyag sa akin, kaya lumabas ka na kung ayaw mong ako mismo makakita sa iya. Mas lalo kaming kinabahan ng sabihin niyo ng matanda. Ang akala namin ay alam na niyang nakasunod kami sa kanya. Pero medyo nagmatigas pa kami. Sinubukan naming manindigan. Bibilangan kita ng 3. Kung hindi ka lalabas ako ang lalapit sa iyo at papaslangin kita. Ha, nakakamali ka na sinusundan. 1. Gagi, anong gagawin natin? 2. Lumabas na lang tayo at magdahilan. 3. Ayaw mo, Sandali lang po. wag niyo po kaming patayin. Wala po kaming masamang intensyon sa inyo. Sinusundan ka lang po namin sa pagnanais na magkaroon pa kami ng kaalaman sa mga aswang. Pero wala po talaga kaming balak na gawa kayo na masama. Kaya? Sino naman kaya? Nicolas po pangalan ko at ito naman po si Lito. Kaming dalawa po yung may-ari ng bukidin sa bandang Sitio 2. Hindi niyo dapat ako sinusundan. Kaya nga po pasensya na. Curious lang po talaga kami sa mga aswang. Narinig po kasi namin ang usapan yun ni Mang Lawrence Balak sana namin magtanong-tanong sa inyo. Mukha kasing mas matino po kayong kausap Hindi kayong tinutukoy kung sumusunod sa akin. Ho? Paano hindi po kami? Meron pa po bang iba? Pagtingin namin sa likuran, nakita namin ang malaking aso na kulay itim. Akmang sasakmali na kami nito, buti na lang ay mabilis na pinukul na matandang babae ang isang patalim. Umilag ang aswang kaya hindi yun tinamaan. Sandali itong nagtago sa gilid. Lumapit naman sa amin na matanda at saka hinawi kami papunta sa likuran niya. Yun na po ba yung sinasabi niyong sumusunod sa inyo? Aswang yun Gumilid kayo at ako nang bahala rito. Tutulungan na po namin kayo. Wala kayo may tutulang. Ilang sandali pa, may lumabas ng lalaki mula sa gilid ng halamanan. Matangkad ang lalaki na medyo may kapayatan. Mahaba pero sabog ang buhok. Wala siyang damit pang itaas. Nakapaalang din. Hindi namin mamukhaan dahil na rin madilim sa kinalalagyan namin. Kakaunting liwanag lang ang meron kami dahil naharangan ng makapal na ulap ang buwan. Ang lakas ng loob mong puntiryahin ang pangalawa sa malakas na manunugi sa probinsyang ito. Ha! Tingnan natin ang bangis mong aswang ka. Hindi sumagot ang lalaking aswang sa kanya. Umangil lang ito ng malakas at gumapang na mabilis papalapit. Pagtalo nito ng mataas, kinalmot nito ang matandang babae. Buti na lang ay nakailag din ito. Ang kaso nga lang, masyadong mabilis ang aswang. Sinipa nito ang matandang manunugis. Dahilan para tumalsik ito at bumalandra sa mga nakatambak na kahoy sa gilid. Tumama ang likod ng matanda, kaya hindi ito agad nakabangon. Gagi, anong gagawin natin? Baka tuluyan na siya ng aswang. Hindi pwedeng wala tayong gawin. Nilapitan na ng aswang ang matandang babae. Akmang hahawakan na sana nito matanda, pero dinampot ko ang bato na nakapako sa gilid. Pinukul ko yun sa aswang at tinamaan naman siya sa ulo. Akala ko'y makakatulong ang ginawa ko, pero nabaling pa ang galit ng aswang sa akin. Pre, mukhang tayo ang isusunod niya. Gumapang na mabilis ang aswang papunta sa amin. Napapikit na lang kami. Akala namin ay katapusan na ng buhay namin. Pero nagtaka kami dahil hindi na yun nakalapit sa amin. Pagdilat namin, nakita namin ang isa pang nilalang. Pinipigilan niya ang aswang na aatake sana sa amin. Pinagsusuntok niya yon. Nang makitang nanghihina na, ay dali-daling binitbit ng nilalang ang aswang paalis. Na parabang bumitbit lang ito ng manika. Gulat na gulat kami sa nasaksihan namin. Hindi namin nakita o naaninag man lang ang mukha ng nilalang na tumulong sa amin. Pero isa lang ang medyo sigurado kami. Parang matanda ang nilalang na yon dahil medyo kukuba-kuba na. Hindi lang talaga namin matukoy kung anong klase ng nilalang siya. Pinuntahan na lang namin agad ang matandang babae. Tinulungan namin siyang makabangon dahil
hirap siyang makalakad-lakad ay inalalayan namin siya. Nagmamadali kaming umalis doon sa takot na baka biglang bumalik ang aswang. Nakarating kami sa bahay na matanda na medyo malapit na rin pala roon. Maraming salamat sa pagkatid niyo sa akin. Nahirapan talaga akong maglakad kanina dahil tumama ang balakang ko sa may kahoy. Pero ngayon ayos na ako. Wala pong anuman. Pasensya na po kasi dahil sa amin nangyari to sa inyo. Wala kayong dapat ihingin ng pasensya. Iniligtas niyo rin naman ako. Ano nga ulit ang mga pangalan ninyo? Nicolas po ang pangalan ko. Ako naman po si Lito. Ako naman si Mirasol. Ako ang ikalawang pinuno ng samahan ng mga manunugis. Ang natataging babae sa organisasyon. Yung nangyari po kanina, kayo po ba talagang target ng aswang? O baka po kami? Kasi pangkaraniwang tao lang naman kami. Ako talaga ang pakay nila. Nararamdaman at naamoy kasi ng mga aswang kung ikaw ay isang albularyo, antingero o manunugis. Nagsisimula na sila sa unang parte ng mga plano nila. Balak na nilang isa-isahin ang mga taong hahadlang sa kanila. Kung namatay ako kanina, malamang sa malamang, kayo ang sinunod. Kinain na niya kayo kanina kung hindi tayo sinwerte. Yung nangyari po kanina, anong klaseng nilalang po yung dumating at kumalaban pa dun sa aswang na lalaki? Grabe yun Akala namin kanina mamamatay na kami. Huminga ng malalim si Aling Mirasol. Baka sa mukha niya ang kalituhan. Sandali siyang lumagok ng kape at saka isinandalang likod sa upuan. Isa rin yung aswang. Isa ring aswang? Paano po nangyari yun? Aswang? Laban sa aswang? Di ba ang mga aswang makakakampi? Sigurado po ba kayong aswang yon? Hindi ako maaaring magkamali. Ang dumating kanina para iligtas tayo ay isa ring aswang. Pero hindi ko alam kung anong uri siya ng aswang. At higit sa lahat, wala kong ideya kung bakit niya tayo iniligtas. Kung bakit niya inatake ang kapwa niya aswang. Ngayon lang po ba ito nangyari? Sa tinagal-tagal ko na sa serbisyo, ito ang unang pagkakataon na nakakita ko ng isang aswang na nagligtas ng tao. Nakasanayan kasi namin na ang mga aswang likas talagang masama. Pero wag na muna tayo makampante na talagang mabuti siya. Wala tayong ideya kung ano talaga ang dahilan kung bakit yun nangyari. Ang malaga ngayon, ligtas tayo. Pero teka, yung sinabi nyo kanina, bakit nga pala kayo interesado sa mga aswang? Nito kasing mga nakarang araw po, napapadalas ang pagkakarinig namin sa mga usapin tungkol sa mga aswang. Dalalam po ng kurisidad, kaya gusto naming madagdagan ang kaalaman namin tungkol doon. At nagbabaka sakali po kami na makakuha ng impormasyon at paliwanag kung bakit nananaginip ng tungkol sa aswang yung tiyuhin ko. Nananaginip ng tungkol sa aswang ang tiyuhin mo? Kailan pa niya naranasan yan? Nito lang ho. Ano po bang ibig sabihin nun? Normal lang naman sa matatanda ang managinip ng kung ano-ano. Lalo na kung pagod ang utak niya. Baka nagkataon lang dahil na rin siguro sa mga naririnig niyang mga nangyayari. Ano po kaya ang mangyayari sa mga baryo ngayong meron ng aswang na nagpaparamdam? Kinakabahan din ako. Lalo na't hindi naman nakikinig sa akin si Lawrence. Napakayabang ng taong yun no? Dapat ikaw na lang ang naging pinuno Kapag napahamak ang mga kasamahan nyo dahil sa desisyon niya, mas lalong magkakaroon ng lakas ng loob ang mga aswang na umabante. Isang malalim na hininga na lamang ang naitugon niya sa amin. Maya-maya pa, nagpaalam na rin kami sa kanya. Kinakabahan man kaming tinahak ng daan ay nilakasan na lang namin ang kalooban namin. Sa awa ng Diyos, nakabalik naman kami sa bahay ng ligtas. Pagsilip namin sa loob, ay hindi namin nakita roon si Mang Beron. Wala rin naman siya sa sarili nitong kwarto. Nagtaka naman kaming dalawa kung saan yun nagpunta. Pagharap namin sa labas, kakarating lang din ni Mang Beron. Pawis na pawis siya at para bang hinihingal pa. Nanlalaki ang mga mata niya nang makita kami na para bang hindi niya inaasahan na gising pa kami noong mga sandaling yon. Oh, Mang Beron,
Saan po kayo galing? Bakit parang pawis na pawis ka? Dyan lang. Saan dyan? Gabing-gabi na. Meron kasing pusa. Kumuha ng ulam natin. Hinabol ko siya. Kaso hindi ko na naabutan. Nako, hayaan mo na yun. Marami pa naman tayong ulam eh. Tsaka, nagugutom din kasi ang mga pusa. Akala ko naman kung ano na. O tara na, pasok na tayo sa loob. Hindi na namin napansin ang pagiging kilos ni Mang Beron noong mga sandaling yon. Masyadong lunod ang isip namin ni Lito sa nangyari. Pagiga ko, bumalik na naman sa alaala ko ang tungkol sa aswang, pati na rin sa isang aswang na nagligtas sa amin. Isang malaking palaisipan pa rin sa akin kung sino ba talaga ang aswang na yon. Malabo namang kakilala namin yon dahil wala namang kaming kilalang aswang. Lumipas pa ang ilang araw. Mas lalong naging abala ang mga manunugi sa baryo namin. Walang humpay ang pagroronda nila sa gubat. Walang pakialam si Mang Lawrence kung malagay sa kapahamakan ng mga tauhan niya. Habang si Aling Mirasol naman ay nanatili lang sa baryo namin para bigyan ng babala ang mga tao. Yun na lang ang ginawa niya dahil ayaw niyang isugal ang buhay niya sa isang laban na hindi siya handa. Kakaiba rin talaga ang angas ni Mang Lawrence, ano? Halos gabi-gabi silang gumagala sa mga kagubatan. Kapag meron na talaga namatay sa kanila, ewan ko na lang kung hindi yan magtino. Kung sana, naghanap na lang sila ng ibang paraan para mahuli ang mga aswang. O kaya naman pinag-aralan na lang nila yung sinabi natin sa kanila. Ang kaso, hindi naman sila naniniwala na talagang may aswang na nagligtas sa atin Hanggang ngayon, hindi pa rin ako makapaniwala na may mabuting aswang pala. Kung sino man siya, sana dumami ang kagaya niya. Yung aswang na yun, pakiramdam ko mabuting aswang talaga siya Paano kung hanapin natin yung aswang na yun at kausapin natin siya? Pilitin natin kumampi sa atin. Malabo mangyari yan, Lito. Alam mo naman si Mang Lawrence, ang tingin niya sa lahat ng aswang halimaw, salot at demonyo. Hindi siya naniniwalang kayang maging mabuti ang isang aswang. Meron din pala akong sasabihin sa inyo, pero hindi ko alam kung maniniwala kayo. Ano naman yun? Kagabi, meron akong narinig na umaaligi-aligid sa bahay ko. Nung una akala ko nakakawala lang yung mga alaga kong manok. Pero meron ako nakitang anino sa labas Anino siya ng tao. Baka mamaya, merong nagtatangkang pumasok sa bahay mo. Yun na nga ang pinagtataka ko. Kung masamang tao yung nasa labas, bakit wala man lang akong naramdamang takot o pangamba? Baka kasi masamang tao ka rin. Manahimik ka nga. Wala ka na namang sinasabing matino Napatawa lang kita. Pwes, hindi ako natatawa. Sigurado ka bang meron kang nakitang anino? Baka naman inaantok ka lang nun. Meron. Hindi ako pwede magkamali. Hindi pa naman ako inaantok nun kasi ang dami kong nainom na kape. Basta hindi ako kinakabahan o natakot man lang. Pakiramdam ko nga binabantayan niya lang ako kasi baka may aswang. Nag-iilusyon ka na naman Sino namang magbabantay sa'yo para hindi ka lapitan ng aswang? At sino ka ba para lapitan ng aswang, Aber? Isa pang salita mo, bibigwasan na kita sa ngalangala Kahit na wala kang nararamdamang takot, mas maganda pa rin na sigurado tayong ligtas ka. Mas mainam siguro kung dito ka na lang muna sa bahay matulog. Kaming dalawa ni Lito magsasama na lang muna sa iisang kwarto. Doon ka sa kwarto ko. Sigurado ka ba sa sinasabi mo? Bakit naman hindi? Parang kapatid ka na namin ni Lito. Tapos parang anak ka na rin naman ni Mang Beron. Di ba, Mang Beron? Oo. Kayong tatlo, mga anak ko. Iniisip ko lang naman kasi, baka mailang kayo sa akin. Pero, sige. Mamaya kukuha lang ako ng ilang gamit ko tapos dito na ako matutulog. Saka ka na bumalik kapag sigurado ka nang walang umaaligid sa'yo. Tingin ko, mabuti yung umaaligid sa'yo, Diana. Napatingin kami kay Mang Beron. Napangiti kami kasi mukhang masaya siya sa sinabi niya. Pero hindi namin alam ang dahilan kung bakit. Paano mo naman nasabi, Mang Beron? Sabi nila, kapag wala kang nararamdamang pangamba sa paligid mo,
Ibig sabihin, kahit sinong nariyan, walang mangyayaring masama sa iyo. Aba, kanino mo naman narinig yan? Sa kanila, Sinong sa kanila? sa mga chismosa. Nagtawanan na lang kami nung mga sandaling yon. Akala namin nagbibiro lang si Mang Beron. Mabilis na lumipas ang gabi at dumating na rin ang kinahapunan. Makasama kaming naglakad ni Lito papunta sa bukirin namin para bisitahin ang mga tao namin. Isa pa, mabilis na lumipas ang gabi at dumating na rin ang kinaumagahan. Magkasama kaming naglakad ni Lito papunta sa bukirin namin para bisitahin ang mga tao namin. Pagdating namin doon, inabutan namin ang aming mga tao na nagkukumpulan sa kalsada. Wala sila sa mismong bukid namin. Bagay na ipinagtaka namin. Nang lapitan namin sila, ay dito na namin nalaman kung ano ang nangyari. Ayon sa kanila, yung isa sa mga kasamahan ni Mang Lawrence na dumaan sa bukid, narinig nilang sumigaw ng pumasok na yon sa kagubatan. Nang tingnan nila, nakita nilang lasog-lasog na ang katawan nito. Para makasigurado, dali-dali kaming nagpunta ni Lito roon. Nadatnan namin ang wala ng buhay na si Edwin. Parang kasing edad lang namin na kung hindi ako nagkakamali, baguhan lang ng miyembro kina Mang Lawrence. Alas 5 pa lang ah. Huwag mong sabihin aswang ang dumali dyan. Hindi tayo nakakasigurado. Mas maganda siguro kung sabihin na natin to kagad kina Mang Lawrence at kay Aling Mirasol. Wala kaming sinayang na pagkakataon, Kabanong. Kahit may gagawin pa dapat kami sa bukid, pinagpaliban na muna namin yon at agad na tumungo sa bahay ni Mang Lawrence. Sakto naman na pagdating namin doon, inaroon ng mga manunugis. Napangisip pa nga si Mang Lawrence nang makita niya kaming papalapit. Alam kong magsasalita na siya at iinsultuhin na naman kami, kaya hindi na ako nagsayang ng oras. Sinabi ko kagad kung ano ang gusto kong sabihin. Mang Lawrence, si Edwin, yung bago niyo miyembro, natagpuan ng mga tauhan namin sa bukid. Wala nang buhay. Lasog-lasog ang katawan. Maraming hiwa. Basta, kawawa. Baka inatake siya ng aswang. Gagawa-gawa ka ng kwento. Inatake, di pa naman gumagabi ah. Buhay si Edwin. Inutusan ko lang kumuha ng saging yon. Ang mga aswang, kaya nilang umatake kahit tirik ang araw. Dapat alam mo yan kasi matagal ka na sa serbisyo eh. Iniinsulto mo ba ang pagiging manunugis ko? Ito naman si Mang Lawrence. Ayaw pang maniwala. O di sige. Kung hindi ka kumbinsido, sumama ka sa amin at ipapakita namin sa iyo kung ano kalagayan ni Edwin. Biglang sumeryoso ang mukha niya. Ganon din ang mga kasama niya. Natahimik ang tawanan nila. Biglang nagbago ang ihip ng hangin. Sandali siyang nakipagtitigan sa akin pero kalaunan, sumama na rin siya para makumpirma ang aming sinasabi. Pagdating namin, meron na mga pulis sa gubat kung saan naroon si Edwin. Nanlalaki ang mga mata ni Mang Lawrence. Ang iba naman niyang kasama ay parang namutla sa takot. Hindi kasi siguro nila inaasahan na ganun kabrutal ang magiging tugon ng aswang sa paghahanap nila sa mga yon. Buwisit na mga aswang yun ah. Buwisit! 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 Sa galit ni Mang Lawrence, pinagsisisipa nito ang mga halaman sa gilid. Pero kahit na ilang beses siyang magmura, hindi na may babalik ang buhay ng bagito nilang kasama. Umalis na kami roon bago pa kami mapagbuntunan ni Mang Lawrence. Pinuntahan na lang namin si Aling Mirasol at binalita sa kanya ang nangyari. Bumukas sa kalungkutan kay Aling Mirasol dahil sa balitang yon. Mabait na bata yun si Edwin. Sa dami ng pwedeng matsyempuan bakit siya pa? Ay nako, sira ulo talaga ang Lawrence na yan. Ang hilig niyang mag-utos sa mga baguhan. Kasalanan ko rin ito Kung naroon lang sana ako baka napigilan ko pang utusan si Edwin. Wala ho kayong kasalanan. Ang aswang ang may kasalanan nito. Ang aswang ang kalaban nyo. Sila dapat ang sisihin natin. Ang mga aswang, palala na ng palala ang mga ginagawa nila. Bakit po? Bukod po ron sa nangyari kay Edwin may nangyari pa po bang iba? Hindi lang si Edwin ang biktima ng mga aswang. Hindi lang pinapaalam ni Lawrence sa mga tao.
Alam niyang mawawalan ng tiwala ang mga tao sa kanya kapag nalamang malala na ang sitwasyon. Pero yung mga retiradong manunugis at yung mga albularyong nagbigay sa amin ng kaalaman tungkol sa mga aswang, pinagpapapatay sila nitong mga nakaraan araw. Bukod kay Edwin, may 5 pang pinatay ang mga aswang. Inuunan nila ang mga taong alam nilang hindi na makakalaban. Napalunok na lang ako ng laway dahil sa takot, Kabanong. Kahit na wala naman akong kinalaman sa mga nangyayari, pakiramdam ko meron kaming ugnayan doon. Matapos ang aming pag-uusap, umuwi na rin kami sa amin. Inabutan namin si Diana na abalang nagsisigana ng kahoy sa lutuan. Inumpisahan ko na itong ilaga para mamayang madilim na tatatarin ko na lang para makapagsisig naman tayo. Puro na lang isda Wow! Sisig! Ayos ah! Pasensya ka na, gumastos ka pa sa karne. Ano ka ba? Dapat rin naman na gumasos ako kasi nakikitira na ako sa inyo. Teka, bakit pala nakikita ko kanina yung mga tao ninyo na natataranta? May nagsuntukan na naman ba sa bukid? Bumuntong hininga na muna ako at ikinuwento ko na rin sa kanya ang dahilan kung bakit. Maging siya'y hindi rin makapaniwala. Minsan kasi ay nakakausap niya rin si Edwin kapag nakakasalubong niya. Kaya hindi niya inakala na wala na ang lalaking yon. Pambihira naman. Bad news pala yung daladala nyo. Sinasabi lang namin para alam mo yung nangyayari sa baryo. Isa pa, malalaman niyo rin naman yun teka, si Mang Beron, nasaan? Ha? Kanina nandyan lang yan Sinilip namin sa loob si Mang Beron, pero sa kasamaang palad, hindi namin siya nakita roon. Wala rin sa likod bahay na isa sa mga tinatambayan niya. Medyo nag-alala na kami kasi hindi naman ugali ni Mang Beron na umalis nang hindi nagpapaalam. Kaya naman lumabas kami at hinanap si Mang Beron. Kung kani-kanino na kami nagtanong, pero wala ni isa sa kanila ang nakapagturo. Mga bandang 7:00, naisipan na naming umuwi na muna dahil medyo delikado na rin sa labas. Napapansin ko, napapadalas yung pag-alis ni Mang Beron sa bahay ng walang paalam Hindi kaya nagbalik na yung alaala niya? Kung sakali man bumalik na yung alaala niya, sana sabihin niya sa atin para naman nakapaganda tayo kung aalis na siya o hindi. Natigil lang ang usapan namin nang matanong namin si Mang Beron sa kabilang kanto. Ang bilis ng lakad niya. Para bang meron siyang inahabol na oras. Lingon din ng lingon sa paligid. Hindi na kami nagsayang ng oras. Tinawag namin siya at agad din naman siyang tumigil. Kanina ka pa namin hinahanap, Mang Beron. Pero saan ka na naman ba nagpunta? Hindi na ito isang beses Baka sa susunod hindi ka na bumalik. Bibili sana ako kanina ng asin kasi wala nang asin sa bahay. Wala kasing magagamit na asin si Diana. Kaso naligaw ako. Sabi na nga doon ang daan. Pero wala namang daan doon. Gubat doon Pero sabi naman ng isang lalaki doon daw. Pagpunta ko, wala namang palengke. Kanina pa ako palakad-lakad Hindi ko na alam kung nasaan ako. Nandito ka pa rin sa baryo natin. Nasa dulo ka lang kaya di mo alam. Sana kasi nagpaalam ka kay Diana para alam din niya. Kasi kanina, nakasimangot si Diana. Natakot akong lumapit. Ay nako, kahit ako hindi rin ako lalapit kapag nakasimangot yun Kilala niyo naman si Diana Hindi ka susungitan nun kahit na kailan. Sa susunod, magpapaalam ka, Mang Beron, ha? Nag-aalala din po kasi kami sa inyo, lalong-lalo na ngayon. Dahil sa mga aswang? Bakit niyo po alam? Lagi niyo kasi pinag-uusapan sa bahay. At lagi din ako naroon kaya ako naririnig. Oo nga naman, to talaga si Nicolas Kung sa bagay. Tara na nga, uwi na. Teka, ano nangyari sa kamao mo? Bakit parang namamagayan? Wala yan. Gagaling din naman niyang kagad. Nabagsak ka ng sa likod bahay. Sabi na kasi ngayaan mo ng tambak dun Ikaw talaga, Mang Beron Yan tuloy, nasaktan ka pa. Tara na. Umuwi na tayo.
Pagkatapos kumain ibabad po natin yan sa malamig na tubig at lagyan ng langis. Tumungo na lang si Mang Beron sa amin, pero pakiramdam ko nung mga sandaling yon ay merong kakaiba sa kanya. Hindi ko lang matukoy kung ano kasi di naman ako nakakaramdam ng weirdo. Para bang meron lang siyang hindi sinasabi. Pero di ko na lang inusisa. Napapansin ko kasing tensyonado siya. Siguro dahil sa pagkaligaw niya at takot na di na makabalik. Nakahinga na rin kami na maluwag ng gabing yon. Ang buong akala namin ay hindi na siya babalik. Habang kumakain kami, kapansin-pansin na hindi nagsasalita si Mang Beron. Hindi siya gaya sa mga nagdaang araw na talaga namang masaya at ganadong kumain. Para bang meron talagang gumugulo sa kanya. Mang Beron, ayos lang po ba kayo? Na-trauma po yata talaga kayo sa pagkawala niyo no? Malaki po kasi talaga tong baryo natin. Kaya kung di mo kawisado maliligaw ka talaga. Oo nga. Kung may mga bagay kang gustong sabihin sa amin pero nahihiya ka o nagdadalawang isip ka, huwag ka mag-alinlangan ha. Makikinig naman kami sa iyo Hindi ka namin huhusgahan. Tumungo lang si Mang Beron. Si Diana at Lito naman ay naguguluhan lang sa sinabi ko. Matapos namin kumain, nauna nang pumasok sa silid si Mang Beron. Ni hindi man lang kami kinausap. Hinayaan na lang din namin dahil baka gusto niya lang talaga mapag-isa. Kinabukasan, pagdating namin sa bukid, nakita na naman namin ang mga tauhan namin na nagkukumpulan. Meron na naman silang pinag-uusapan. At nang tanungin namin sila, hindi namin naiwasang hindi panindigan ng balahibo. Ano yun? Aswang na naman ang natagpuang patay sa gubat? Tinuro nila sa amin kung saan yon makikita. Pagdating namin doon, nauna na pala sila Mang Lawrence at mga kasamahan nito. Naroon din si Aling Mirasol. Pagsilip namin sa bangkay ng aswang, basag-basag ang muka. Durog, halos hindi pa makita ang muka. Wala itong ibang sugat sa katawan. Tanging ang mukha lang talaga ang pinuruhan. Aling Mirasol, ano pong nangyari dyan? Ang inisyal na investigasyon namin, pinatay ang aswang na ito gamit ang suntok. Dinurog ang mukha niya ng isang mabigat at malakas na kamao. Sino naman kayang gagawa niyan? Yun ang hindi namin alam. Anong ginagawa niyo rito mga linte kayo? Huwag sila ang pagbuntunan mo ng inis mo, Lawrence. Wala sila kasalanan sa iyo. Isa ka pa. Alam mo namang hindi pwedeng may ibang tao rito bukod sa ating mga manunugis Yan ang magagawa mo nandyan na sila. At isa pa, malapit ito sa bukid nila. Karapatan nilang malaman ang sitwasyon para sa mga tauhan nilang nagtatrabaho malapit dito. Ay, kayong dalawa. Umalis na nga kayo. Baka di ko pa kayo matansya Grabe naman. Wala naman kami ginagawa masama Sasagot ka pa. Gusto mo yatang Alis na kami. Kung sino man ang pumaslang sa aswang na yan, isa lang ang masasabi ko. Mabuti pa siya. May nagawa na. Ba't sira ulo ka talaga? Diyos ka! Papatol ka ba talaga, Lawrence? Hindi na namin hinintay pang mag-alburuto lalo si Mang Lawrence. Dali-dali na kaming umalis doon. Dahil sa nangyari, kinansila ko muna ang trabaho ng mga tao namin. Tumambay na muna kaming dalawa ni Lito sa kubo habang kumakain ng kamote. Pre, tingin mo, yung pumatay doon sa aswang, yun din kaya yung aswang na nagligtas sa atin? Kung yun nga, bakit niya to ginagawa? Anong dahilan? Kapwa niya aswang yung pinatay niya. Baka nga totoong mabuting aswang siya. Ay nako, nakaka-intriga na talaga ang mga nangyayari. Itong si Mang Lawrence naman parang si Raulo. Bakit ba siya galit sa atin wala naman tayong ginagawa sa kanya? Mainit ang ulo niya. Kasi yung dapat sila ang gumagawa, iba ang gumawa. Nasagasaan na naman siguro yung pride niya. Oh, saan ka pupunta? Malamang uuwi. Ano pang gagawin mo rito? Nauna na ako naglakad. Sumunod naman siya kaagad. Pagdating namin sa harapan ng bahay namin, inabutan namin si Mang Beron na merong kausap na lalaki. May katangkaran ng lalaking yon. Maputla ang balat, malaki ang eyebag, at parang namumula ng kaunti ang mga mata. Unang pumasok sa isipan ko,
Baka adik siya o baka lulong sa pinagbabawal na gamot. Mang Biron, sino po siya? Kayo ba ang kumupkup sa kanya? Sino ka nga? Tiningnan ko si Mang Biron. Hindi siya makapagsalita. Namumula ang mukha niya. Para siyang kinakabahan na hindi maintindihan. Pabalik-balik naman ang tingin sa kanya ng lalaking nasa harapan namin. Sino ko? Biron, sasabihin ko ba sa kanila kung sino ko? O ikaw nang bahalang magpakilala sa akin? Ikaw na magpakilala sa sarili mo. Dahil ikaw ang dumayo dito eh. Sino ka ba? At bakit mo kinakausap si Mang Biron? Sige, magpapakilala na lang ako. Mukha kasing hindi makapagsalita si Biron eh. Ako nga pala si Magnus, pamangkin niya. Pamangkin. Tapos ang tawag mo lang sa kanya, Beron? Yun ba? Hindi naman kasi uso ang pagtawag ng chewin sa amin eh. Mang Biron, ikaw naman ang tatanungin ko. Totoo bang pamangkin mo ito? Nakilala mo bang lalaking ito? Nagbalik na bang alaala mo? Bubalik na alaala niya, pero hindi pa lahat. Ang hindi niya talaga naaalala ay kung sino talaga siya. Pwede bang manahimik ka muna? Si Mang Beron ang tinatanong namin eh. Oo. Pamangkin ko siya. Biglang inakbayan ng lalaki si Mang Biron, pero halata naman sa mukha niya na hindi siya komportable. Ang lalaki naman ay para bang natutuwa pa sa ginawa niya. Narito ako para sunduin siya. Siyempre, namimiss na siya ng iba naming mga kamag-anak. Ang tagal na rin kasi siyang nawala mula nang maaksidente siya at nawala ng alaala. Ngayon bumabalik na mga alaala niya, nakakasiguro ko na mas madali niya matatanggap kung saan ba talaga siya nararapat. Paano naman kaming makakasiguro na totoong pamangkin kanya? Di ka ba nakikinig? Kasasabi lang niya sa inyo na pamangkin niya ako. Kaya ano bang katunayan ang gusto niyo? Dahil hindi pa lubusang nagbabalik ang alaala niya, may posibilidad din na nagkakamali lang siya sa pagkakaalala sa iyo. Paano nagkakamali? Gusto niyo bang ako pa mismo magsabi sa inyo kung sino siya? Naaalala ko na nga siya. Pamangkin ko siya. Hindi siya nagsisinungaling. Kita niyo na? Sabihin mo nga, Mang Biron, gusto mo bang sumama sa kanya? Kailangan kong sumama sa kanya, pero hindi ngayon. Magnus, hayaan mo muna akong makasama sila kahit 2 araw lang. Sila ang nag-alaga sa akin ng mga sandaling akala ko mawawala na ako sa mundo. Pagtanaw ko lang yon ang utang na loob sa kanila. Masyadong mahabang 2 araw. Namimiss ka na kasi namin eh. Nangungulila kami sa iyo ng lubusan. Kaya hindi na kami makapaghintay. Sabik na kami makakasama ka ulit eh. Bukas ng umaga, babalikan kita ulit at isasama na kita. Wow! Ganon-ganon na lang yun? Matapos naming asikasuhin yan dito, kukunin mo na lang ng basta? Ayos ka rin ha? Ano bang dapat kong gawin bago siya kunin? Bigyan ka ng medal para sa pagiging mabuting tao? O sige, bukas pagbalik ko, magdadala ako ng 2 medal para sa inyong 2. Ba't loko to Dito, tama na. Hayaan na natin sila. Bukas ng umaga, aalis na si Mang Biron. Yun! Ang dali naman palang kausap tong isang to eh. Tama yan. Kasi sa totoo lang, ayoko rin naman nagsasayang ng oras eh. Mabuti naman at nagkakaintindihan tayo. O paano? Mauna na ako. Biron, bukas tumupad ka sa usapan. Pasipul-sipul pa ang lalaki habang naglalakad na ito palayo. Agad ko namang binalingan ng tingin si Mang Biron. Basang-basa ko sa mukha niya na meron siyang hindi sinasabi. Kaya hindi pa kami nakakapasok sa loob ng bahay ay agad ko nang kinumpronta si Mang Biron. Mang Biron, tumingin ka nga sa mga mata ko. Alam kong meron kang hindi sinasabi. Kahit na sandali pa lang tayo nagkakakilala, kabisado na kita kung nagsasabi ka ng totoo o hindi. Kailangan mo magsabi ng totoo sa amin, Mang Beron. Kasi kung hindi ka rin namin matutulungan. Hindi. Wala. Ayos lang ako. Kitang-kita sa mukha mo na hindi totoo yung sinasabi mo eh. Sabi mo sa amin kung alin sa mga alaala mo ang bumalik. Masama ang kutob ko sa taong yun eh. Hindi ako kampante na ibigay ka sa kanya. Napaupo na lang si Mang Biron sa gilid. Aligaga ang mga mata niya. Hindi siya mapalagay, kaya
nilapitan ko siya. Hinawakan ko ang kamay niya at saka pinakalma. Mga ilang minuto lang din naman ay naging kalmado na siya. Bumuntong hininga muna siya bago tuluyang nagsalita. Totoong pamangkin ko siya. Ang naaalala ko, siya ang huling kasama ko nung gabing bago ako mabagok. Naalala ko, halos isang buwan akong palaboy na wala akong nakikilala kahit na sino. Basta may pakiramdam ako na ayaw ko nang bumalik sa kanila. Wala ka bang naalala kung bakit? Wala eh. Yung mga dahilan kung bakit ako natatakot kapag kaharap siya hindi ko rin maalala. Pakiramdam ko, hindi ako ligtas sa kanya. Yung katauhan mo raw, wala rin? Wala. Hindi ko rin maalala talaga. Ang alam ko lang, pamangkin ko siya at meron akong mga kamag-anak. Kapag bumalik siya rito, kami nang bahala sa kanya. Wag! Hindi niyo siya kakayanin. Mapapahamak lang kayo. Ang mabuti pa, aalis na lang ako rito para hindi na kayo madamay pa. Anong klaseng tao ba yung Magnus na yan? Miyembro ba siya ng sindikato kaya takot na takot ka? Basta, nakikiusap ako. Makinig kayo sa akin. Iwasan niyo siya. Huwag niyo siyang kakalabanin. Kung ano man ang dahilan kung bakit, nandito kami para protektahan ka, ha? Mang Beron, isa kang pamilya sa amin, kaya hindi namin hahayaan na may manakit sa'yo ulit. Kahit na napakalma na namin siya noong mga sandaling yon, ramdam ko pa rin na hindi pa rin mapanatag ang kanyang kalooban. Pagsapit ng hapon, makakarap kami sa pagkainan pero hindi nagsasalita si Mang Beron. Malalim ang iniisip niya. Parang wala rin siyang ganang kumain. Iniintindi na lang din namin dahil ayaw rin naman namin siyang mas lalo pang ma-stress. Pagkatapos ng kainan, dumiretso na siya sa silid niya. Ni hindi na rin niya kami kinausap pa. Hindi na rin nagpaalam. Hayaan niyo na muna. Ngayong unti-unti na niyang nakikilalang sarili niya, asahan niyang mas magiging magulong isip niya. Kapag ayos na siya, kakausapin niya rin naman kayo eh. Oh, doon na muna ako sa amin matutulog ngayong gabi ah. Naroon naman ang mga pinsan ko eh. Sasamahan ko sila. Malayo pa ang biyahe nila para lang dalawin ako. Lito, hatid mo nga to. Ay nako, wag na. Kayo naman. Saka malapit lang naman. Marami pa rin namang tao sa labas eh. O di ba? Ayaw niya talaga? Mamaya nga pala mga bandang 11:00 babalik ako dito. Ihatid ko lang yung salad. Sana gising pa kayo noon. O sige, maraming salamat na kaagad ah. Kumaway pa sa amin si Diana na maglakad na rin siya paalis. Kami naman ay bumalik na lang sa loob. Magkasama pa rin kami ni Lito sa iisang silid dahil nasa kwarto ko pa ang mga gamit ni Diana. Nag-uusap lang kami pero kalaunan nakaramdam na rin kami ng antok. Nagising na lang kami bandang 12:00 ng gabi dahil sa makailang beses nakatok ni Diana sa pintuan. Naku naman, buksan niyo na to, hoy! Oh, bakit ka ba nagwawala? Dahil ba sa salad, mambubulabog ka? Si Mang Beron. Nakita ko siya sa bahay ni Tatay Fidel. Nasa bakuran siya. Kagaya nila Mang Lawrence parang may hinahanap din siya. Pero parang may kakaiba kay Mang Beron eh. Hindi na ako lumapit. Natakot ako kasi bigla na lang siyang may inamoy sa lupa habang gumagapang ng marahan. Ha? Sigurado ka ba sa nakita mo? Epekto ba ng salad yan? Ano? Sasama ba kayo para makita siya o magtatanungan lang tayo? Binitiwan na muna ni Diana ang isang mangkok ng salad. Agad-agad naman kaming nagtungo sa kinaroroonan ni Mang Beron. Pagdating namin doon, nakita namin siya sa bakuran ni Tatay Fidel. Nasa gilid siya, nakatayo at may hawak-hawak ng bagay. Sa harapan niya ay merong hukay na sa tingin namin ay doon galing ang hawak niyang parang malaking itlog na kasing laki ng pakwan. Nang maramdaman niyang naroon kami, ay agad siyang napaharap. Seryoso lang ang mukha niya. Parang hindi na niya ikinagulat na inabutan namin siya sa ganoong kalagayan. Mang Beron, bakit kayo nandito? Ano yung hawak-hawak niyo? Itlog ba ng dinosaur yan? Ang laki ah! Manahimik ka nga. Yan din ba hinahanap nila Mang Lawrence dito? Naalala ko na ang lahat. Ang pinagmulan ko at kung sino ba talaga ako.
Eh di, maganda kung ganon. Kalimutan niyo na ako. Ho? Anong sinasabi nyo? Ang pagtatagpo ng mga landas natin ay malaking pagkakamali. Dahil maaari kayong mapahamak. Ano ba kasing naalala nyo? Saan ka ba talaga nagmula at sino ka ba? Para naman maintindihan namin kung bakit kailangan ka namin kalimutan. Itong hawak ko. Ako ang naglagay nito sa bakuran ng inyong Tatay Fidel. Nakakilala kami noon sa isang pistahan. Mabait siya, kaya nagtiwala ako sa kanya. Hanggang isang araw, kinailangan kong itakbo ito mula sa mga kamag-anak ko. Si Fidel ang tanging tao na nalapitan ko. Pumayag siya na dito ibaon ang bagay na ito dahil alam niya na kapag ito ay mapasa kamay ng mga kamag-anak ko, mas maraming buhay ang malalagay sa panganib. Ano ba kasi yung bagay na yan? Ito ay isang sanggol na hindi patuloy ang nabubuo ang katawan. Ngunit hindi ito basta-basta sanggol. Ito ay walang buhay. Pero kapag ito ay ibinabad sa ilalim ng dugo ng mga tao, ito ay muling mabubuhay at kapag ito ay nabuhay, mahirapan ang mapigilan na ang mga manunugis na pigilan ito. Ang nilalang na ito ay isang maalamat na aswang. Sa sinabi niyang yun, ay agad na nagtindigan ng balahibo ko, Kabanong. Sa ideya pa lang na may alam siya sa mga nilalang na yon, ay nababahala na ako. Nilapitan ko siya, pero pinahinto niya ako. Naintindihan ko na. Kagaya kanila Aling Mirasol, pinipigilan mo rin ang kasamaan ng mga aswang. Ang pagkakapareho lang namin ay ang pagnanais na magkaroon ng kapayapaan. Pero kahit na kailan, hindi kami magiging magkauri. Dahil sila ay mga manunugis at ako naman ay isang aswang. Parang nanlambot ang tuhod ko sa sinabi niyang yon, Kabanong. Hindi ako makapaniwala na nanggaling sa kanya ang mga salitang ayaw naming marinig. Sandaling namayan ang katahimikan. Humangin din ng malakas at tila makikisabay pa ang panahon dahil bigla na lang kumulog. Ano hong sabi niyo? Mangbiro naman. Huwag ka nga magbiro ng ganyan. Kulang lang yan sa kain. Hindi ako nagbibiro. Ang narinig niyo ay yun ang katotohanan. Diana, yung umaali-aligid sa bahay mo nung gabing yon. Ako yon. Binantayan kita dahil may isang aswang na nagmamasid sa labas at kursunada ka. Nicolas at Lito, nung gabing inatake kayo ng aswang habang kasama niyo si Mirasol, ako rin ang aswang na dumating para iligtas kayo. Yung bangkay na aswang na natagpuan na basag ang muka, ako ang may gawa nun. Hindi ka ba nagtataka, Nicolas? Magang-maga ang kamay ko tapos kinabukasan lang gumaling na kaagad. Kung isa kang aswang, Bakit ko ito ginagawa? Hindi ko rin alam. Ang alam ko lang, ito ang tama. Nang mawala ang alaala ko, ang unang pumasok sa isipan ko ay gumawa ng tama. At ang maalala kong isa kong aswang, nagkaroon ako ng dahilan para ipagpatuloy yon. Hindi kami naniniwalang aswang ka. Imposible maging aswang ka dahil walang aswang na kaya maging mabuti. Sinusubukan kong maging mabuti dahil yun ang sinisigaw na kalooban ko. Itong hawak ko, kailangan itong masira. Kailangan hindi na ito mapakinabangan ng pamangkin ko. At para mangyari yon, Natigil ang kanyang sasabihin nang biglang dumating si Magnus. Napansin na lang namin na nasa bubungan na ito. Kaswalang itong bumaba at nagawa pa talagang sumipol. Napagilid naman kami kagad nang makitang mahaba ang kuko ng lalaking yon. mukhang nagbalik na talaga ang lahat ng alaala mo, Beron. Alam mo bang halos mabaliw-baliw kami sa kakahanap niyan? Tapos dito mo lang pala ibinaon? Hindi mo mapapakinabangan ito. Hindi ko ito ibibigay sa iyo. Nasabi mo na siguro sa kanila kung anong nilalang kayo, no? Pero ang tanong ko rito, alam na ba nila kung sino ka? At anong papel mo bilang aswang? Anong pinagsasasabi ba? Etong si Beron, siya lang naman ang tinuturing na pinuno ng lahi namin. Pero itinakwil namin siya dahil naging gahaman siya. Nagkaroon siya ng pansariling hangarin. Itinakbo niya yung hawak niyang yan palayo sa buong angkan. Dahil ang gusto niya, siya ang bubuhay sa sanggol. At para siya rin ang kikilalaning amo. Hindi totoo yan!
Mabangis kang aswang, Beron. Marami ka ng pinatay na manunugis. Wala kang awa kung pumaslang. Ikaw ang pinaka-brutal na aswang. Beron, huwag kang umasa na parang isa kang anghel, ha? Ikaw ang pinakamasama sa aming lahat. Hindi yan totoo. Manahimik ka! Ibigay mo na sa akin yan. Hindi ka karapat-dapat dyan dahil sakim ka. Manahimik ka! Nagulat na lang kaming tatlo nang biglang umangil ng malakas si Mang Beron. Sobrang bilis niyang nilapitan si Magnus. Gamit lang ang isang kamay, dinakma niya ang lalaki at saka binalibag sa gilid. Hindi kami makapaniwala na magagawa niya yon. Parang hindi siya matanda kung kumilos. Walang palag sa kanya si Magnus. Pero sa hindi namin inaasahang pangyayari, biglang lumapit si Magnus at saka hinablot ako. Malakas ka pa rin talaga no? Sige, tingnan natin ang lakas mo, Beron. Mamili ka. Ibibigay mo sa akin yan o papatayin ko ang mga taong ito. Huwag mong idamay si Nicolas. Lumaban ka ng patas. Patas? Hindi ako tanga, Beron. Alam ko na hindi ako uubra sa'yo. Kasi nga, hindi ba, ikaw ang pinakamalakas at pinakabrutal na aswang. Kaya kung ayaw mong mamatay ang taong ito, ibigay mo sa akin ang itlog na yan. Wag! Kung totoo mang malalagay sa alanganin na maraming buhay, wag mong ibibigay sa kanya. Mas malaga ang buhay ng nakararami kaysa sa isang buhay lang. Nicolas! Diyos ko, wag! Wag niyo siyang sasaktan. Wala ko siya. Pakakawalan ko siya. Basta ibigay mo sa akin yan. Sinabi na pakawalan mo siya eh. Isang maling galaw, patay to. Wag! Wag mo siyang sasaktan, Magnus. Sinasabi ko sa'yo. Ang kulit mo rin naman kasi. Ibigay mo na kasi sa akin yan para wala na tayong problema. Nakita ko na lang na binitiwan ni Mang Beron ang hawak-hawak niyang itlog. Agad naman akong itinulak ni Magnus papunta kay Mang Beron. Kinuha naman ito ang itlog at agad-agad na umalis. Hahabulin pa sana niya yon pero napatigil siya nang natanong niyang paparating ang mga manunugis. Sabi ko na, isusumbong tayo ng ali kanina na nakatingin dito eh. Pambira ka naman. Bakit ngayon mo lang sinabi? Hindi rin naman siya aalis kanina kung sinabi ko kaagad eh. Mauna na kayo. Dalian niyo. Hindi, sasama ka sa amin. May pag-uusapan tayong dalawa. Hindi na nakapalagpas si Mang Beron. Hinawakan ko na ang kamay niya at nagmamadali na kami makalis doon bago pa kami makita nila Mang Lawrence. Umuwi kami sa bahay. Isinarado namin ang pintuan pati na rin ang mga bintana. Bakit mo binigay yung itlog na yon? Akala ko ba maraming buhay ang mapapahamak? Mahalaga ang buhay mo para sa akin. Mas mahalaga ang buhay na nakararami kaysa sa buhay na nag-iisa lang. Buhay ng mga taong alam kong kamumuhian lang din ako kapag nalaban na isa kong aswang. Mas pipiliin na kita dahil alam kong hindi niyo ako huhusgahan. Diyos ko naman, Mang Beron, no? Alam mo, Mang Beron, wala kaming pakialam kung aswang ka. Ikaw pa rin ang nakilala naming inosente at mabait. Tama si Diana. Walang nagbago sa tingin namin sa'yo. Hindi. Hindi niyo ko dapat purihin. Masama ako. Binabawi ko na sinabi ko kanina. Ngayon, napatunayan ko ng kaya palang maging mabuti ng isang aswang. At ikaw ang katibayan. Naalala ko na ang lahat. Totoong sinabi ni Magnus. Ako ang pinuno ng aming lahi. At naging brutal at mabangis ako habang kinikilala nila akong ama ng aming lahi. Kaya lumayo na kayo sa akin. Masama akong aswang. Kahit na anong oras ay maaari ko kayong paslangin. Ngayong naalala mo ng lahat, may kasamaan ka pa rin bang nararamdaman sa puso mo? Hindi ko alam. Dapat alam mo. Nicolas, mukhang alam nila Mang Lawrence na si Mang Beron ng aswang. Kailangan na nating umalis. Papunta na yata sila rito. Hindi. Ako lang naman ang kailangan nila. Ako ang aalis. Mang Beron, kailangan ko itong gawin. Hindi na niya hinintay pang pigilan ko siya. Dali-dali na niyang binuksan ang bintana at saka umalis. Isang minuto lang, biglang nagbukas ng pwersahan ng pintuan namin. Pumasok sila Mang Lawrence at hinalughog ang bahay namin. Nang hindi nila makita si Mang Beron, ay hinawakan niya ako sa kwelyo. Hinila niya ako palabas. Ano ka ba? Bakit maras ka na naman sa kanya? Kausapin mo na maayos. Wala kang pakialam, Mirasol. Etong taong ito, nag-aalaga ito ng aswang.
Anong sinasabi mo? Hindi ko alam, huwag ka na magkaila. Merong nakakita sa inyo matandang sinasabi mong tsuhin mo hindi mo talaga kadugo. Dahil ang matandang yon ay isang aswang. Nasaan siya? Ituro mo! Wala kaming alam. Oo, inalagaan namin si Mang Beron. Pero wala kaming kaalam-alam kung ano siya. Pero kung akong tatanungin, mas pipiliin ko pa si Mang Beron kaysa sa'yo. Kaya niya maging mabuti. Kaysa naman sa'yo. Wala akong pakialam. Isa pa rin siyang aswang at isa pa rin siyang banta sa kaligtasan ng mga tao. Kunin niyo 3 ito. Teka, ano gagawin niyo sa kanila? Malaki ang pagkakasala nila. Kung hindi nila inilimang tungkol sa aswang na yon, napatay na sana natin yon. Hindi si Mang Beron ang tunay niyong kalaban, kundi si Magnus. Nasa kanya na ang itlog ng kinalalagyan ng maalamat na aswang. Kapag hindi niyo yung pinigilan, malalagay sa alanganin ng buhay ng nakararami. Manahimik ka! Wala kang alam sa nangyayari. Sige na! Dalhin niyo ang 3 yan! Kahit subukan naming magpumiglas, ay wala rin kaming nagawa. Kinaladkad nila kami at dinala sa bakuran ni Mang Lawrence at tinali ang kamay namin sa haligi. Ano bang ginagawa mo, Lawrence? Illegal ang pagtali mo sa kanila dyan. Pakawala mo sila. Wala kang pakialam. Mali ang ginawa nila kaya kailangan nilang pagbayaran. Saka lang sila makakalis dyan kapag naubos na ang mga aswang. Mga bata, tara! Hanapin na natin ang aswang na si Beron. Yung iba naman magbantay lang rito. Ikaw naman, Mirasol. Huwag mo lang tangkain na pakawalan ng mga yan kasi hindi rin kita sasantuhin. Umalis sila Mang Lawrence at naiwan naman si Aling Mirasol doon. Sinabi na namin sa kanya lahat ang nangyari. Naintindihan naman niya kami. At kagaya namin, naniniwala din siyang mabuting aswang si Mang Beron. Tumagal ang 2 araw, wala kaming ligo-ligo habang nakagapos pa rin doon. Marami na ring taong nagagalit sa amin dahil sa kumalat na protektor daw kami ng aswang. Nangangati na ako. Hindi pa ba tayo makakawala rito? Kalalaki mong tao, ang arte-arte mo. Si Aling Mirasol lang ang pag-asa natin. Hintayin na lang natin siya kung ano magagawa niyang paraan. Gabi na wala pa rin siya. Ano na kayo nangyari dun? Magsasalita pa sana ako nang biglang may dumating na isang manunugis. Nag-abiso ito sa iba nilang kasama. Nabahala naman kami nang malaman na ang mga aswang daw ay paparating na. Nasa gubat na raw ang mga yon. Matapos yon, bigla kaming nakarinig ng malakas na angin na galing pang kagubatan. Kakaiba at nakakatakot talaga ang angin na yon. Pakiramdam ko, nabuhay na ang maalamat na aswang. Nang maalarma na ang mga manunugis, ay siya namang dating ni Aling Mirasol. Anong nangyayari, Aling Mirasol? Totoo nga. Totoong buhay na ang maalamat na aswang. Kinakalaban siya ng grupo ni Lawrence. Pero hindi sila makaubra. Patatakasin ko kayo at iligtas niyo mga sarili ninyo. Mabilis na kinalagan kami ni Aling Mirasol. Agad kaming umalis doon. Dadalhin niya sana kami sa bahay niya pero sa daraanan namin ay meron ng mga aswang. Umiwas kami ron. Gumilid kami at sandali munang nagtago sa gilid. Hindi ko sila kakayanin kung ganyan sila karami. Kung isa-isa lang baka pwede pa. Diyos ko, mga aswang ba talaga mga yan? Nakakatakot. Kailangan mo masanay, Diana. Bawal ang matatakotin sa ganitong sitwasyon. Aling Mirasol, sumama ka na lang sa amin sa pagtakas. Delikado din ang buhay mo. Baka kung ano pa mangyari sa'yo dito. Hindi pwede. May sinumpan akong tungkulin na kahit na anong mangyari, hindi ko abandonahin ang tungkulin na tinanggap ko. Kailangan ako ng mga kasama ko. Kaya matapos ko kayong maihatid, babalikan ko sila. Muli kaming sumilip sa labas. Nang masiguro naming wala na nga ang mga aswang, agad-agad na rin kaming tumakbo. Pero hindi pa rin kami nakakalayo. Meron na naman kaming nakitang aswang na nakasampa sa bubong ng bahay. Tumilapon ito at tumarang sa daraanan namin. Lito, ikaw na munang bahala kay Diana. Bakit? Anong gagawin mo? Tutulungan ko si Aling Mirasol. Sigurado ka ba? Hindi, pero kailangan ko tong gawin. Hindi nagtagal biglang lumusob ang aswang sa amin. Mabilis namang hinugot ni Aling Mirasol ang kanyang itak. Sinubukan niyang tagain ng aswang pero hindi niya yon tinamaan. Sa halip ay siya pa ang naitulak nito ng malakas. Wala naman akong sinayang na pagkakataon.
Umatake rin ako sa aswang na gamit lang ang kamao. Sinuntok ko siya at dahil hindi siya makatingin sa akin, tinamaan ko siya sa panga. Kita naming nakaramdam siya ng pagkahilo. Kaya noong mga sandaling yun ay agad namang nakabangon si Aling Mirasol. Buong puwersa niyang nilapitan ulit ang aswang at saka tinaga. Sa pagkakataon na ito ay tinamaan na niya yon sa balikat. Umangil ng malakas ang aswang, kaya ang ginawa ulit ni Aling Mirasol, sinaksak niya na yon gamit ang itak. Kalaunan, namatay din ang aswang. Papatakas na sana kami nang biglang dumating naman si Magnus. Nakakatakot ang ngiti niya. Parang anumang oras ay handa niya na kaming gawing pagkain. At saan naman kayo pupunta? Tingin niyo makakaalis kayo? Bakit? Tingin mo natatakot din kami sa'yo? Gumapang na mabilis si Magnus. Sa bilis niya ay hindi na namin naagapan ng paglapit niya. Natagpuan ko na lang ang sarili kong bumalandra na nasa lapag, habang si Aling Mirasol naman ay dumudugo na rin ang labi. Nang idako na ni Magnus ang tingin niya kay Diana at Lito, dito na ako mas kinabahan. Lalapit na sana siya sa dalawa pero biglang lumabas si Mang Lawrence sa gilid. Galit na galit itong lumapit kay Magnus at saka pinagtatataga ng hawak na patalim. Tinamaan si Magnus sa iba't ibang parte ng katawan kaya agad itong dumistansya. Walang yakang aswang ka! Pinatay ba mga kasamahan ka? Ikaw palang pinuno ng mga manunugis? Parang walang nangyari kay Magnus nang gumapang ito ulit ng mabilis. Inatake nito si Mang Lawrence at sa sandaling yon ay sabay na silang nagsagupaan. Kitang-kita ang kahusayan ni Mang Lawrence pero mas magaling din namang umilag si Magnus. Kaya maya-maya pa, tinamaan na nito ang matandang manunugis. Tumilapon si Mang Lawrence sa gilid pero hindi pa raw natapos ang lahat. Nilapitan siya ulit ni Magnus at saka pinagsisisipa hanggang sa mahirapan itong bumangon. Ang kapal ng mukha mong umarap sa akin, mga mahihinang aswang lang naman ang kaya mong talunin. Makinig kayo! Wala na kayong magagawa. Nabuhay na namin ang maalamat na aswang at paparating na siya rito. Mauubos na kayong lahat! Akmang papaslangin na ni Magnus si Mang Lawrence pero sumulpot bigla si Mang Beron. Nakaanyong aswang na ito. Para itong mabangis na hayop na lumapit kay Magnus. Pinagbubugbog niya ito at nang hindi na makatayo, dinukot ni Mang Beron ang puso nito. Ganun lang kadali nitong pinatay ang aswang na iyon. Mang Beron! Pumunta na kayo sa ligtas na lugar. Kailangan niyong umalis dito. Nasa baryo na natin ang maalamat na aswang. Paano ka? Itatama ko ang pagkakamali na nagawa ko noon. Umalis na si Mang Beron at agad naman kaming nagtungo sa bahay ni Aling Mirasol. Isinama na rin namin si Mang Lawrence para magamot siya. Habang naroon kami, hindi mapakali ang kalooban ko. Mula kasi sa kinalalagyan namin ay naririnig ko pa ang nangyayaring labanan. Kaya bandang 10:00 ng gabi, lumabas ako ng bahay nang hindi nila alam. Nagtungo ako ulit sa baryo namin. Pagdating ko ay marami ng mga nakahandusay na bangkay sa gilid. Karamihan ay mga bangkay ng aswang at ang mangilan-ngilan naman ay mga manunugis at sibilyan. Hinanap ko ang naririnig kong malakas na angil. Hanggang sa natagpuan ko na lang si Mang Beron sa mismong bukirin namin. Kaharap na niya ang maalamat na aswang. Isang nilalang na kasing tangkad at maskuladong katawan. May buntot at matutulis sa mga kuko. Hindi ito sanggolo ano paman. Isa itong lalaki na maihahalin tulad sa literal na pisikal na anyo ng dyablo. Mang Beron! Bakit ka pa pumunta rito? Nakita kong sugatan na si Mang Beron. Duguan ang kaliwang kamay niya at sira-sira na rin ang damit. Base sa itsura niya ay parang hindi na niya kakayaning tumagal sa labanan. Habang ang halimaw na nasa harapan niya ay nanatiling malakas. Mga ilang sandali pa ay muli itong umatake. Binalibag ng ilang ulit si Mang Beron. Para siyang ginawang papel. At habang ginagawa yon ay tumatawa-tawa rin ito. Binalibag siyang muli papunta sa harapan ko kaya agad naman ko naman siyang nilapitan. Mang Beron! Nicolas, maraming salamat sa kabutihan niyo sa akin. Hindi ko kayo makakalimutan. Ano bang sinasabi mo dyan? Kayo ang nagparamdam sa akin na kaya kong maging mabuting nilalang.
Kayo ang naging dahilan kung bakit mas niyakap ko ang liwanag sa kabila ng madilim kong nakaraan. Huwag ka magsasalita ng ganyan. Para ka namang namamaalam eh. Tandaan niyo palagi na minahal ko kayong tatlo bilang mga anak ko. Kahit na mabigat si Mang Beron, sinubukan ko siyang buhatin. Yung aswang naman ay parang pinaglalaruan lang kami. Hinayaan niya kaming tumakas dahil alam niyang maaabutan niya rin kami. Tumapit ka lang, Mang Beron. Makakalis din tayo. Iligtas mo ang sarili mo. Hindi kita iiwan. Makakaligtas tayong dalawa. Walang mamamatay. Dahil sa makipot ang dinaanan namin, napatid ako sa tinatakbuhan ko. Pareho kaming natumba. At sa pagtingala ko, saktong nakatutok ang liwanag ng buwan sa maalamat na aswang na nasa harapan na namin. Ako sana ang papaslangin ng aswang na yon, pero biglang humarang si Mang Beron. Bumao ng mahabang kuko ng aswang sa dibdib niya. Mang Beron! Hindi mo masasaktan si Nicolas! Nagulat na lang din ako sa ginawa niya. Ibinaon niya rin ang kanyang mahabang kuko sa dibdib ng nilalang. Umagil din siya ng malakas. Maya-maya pa, sabay nilang dinukot ang puso ng isa't isa. Pagbagsak ni Mang Beron ay wala na rin siyang buhay. Ganon din ng kalaban niya. Mang Beron! Wag! Huwag ka mamamatay! Mang Beron! Huwag mo naman itong gawin, no! Pakiusap! Ayoko na mawalan pa ng magulang! Mang Beron! Pero kahit na anong gawin kong alog sa kanya, wala na talaga dahil bago pa tumulo ang mga luha ko, Kabanong, alam ko nang malabo nang mabuhay pa siya. Niyakap ko na lang si Mang Beron at saka humagulgol. Halos sisihin ko ang kalangitan noon ng mga sandaling yon. Sobrang sakit na nangyaring yon para sa akin, Kabanong. Yun na yata ang pinakamasakit sa lahat dahil sa mismong harapan ko pa namatay ang itinuturing ko na ring ama. Pero ang kamatayan na yon ni Mang Beron, yun ang nagligtas sa maraming buhay. Kung hindi niya napaslang ang maalamat na aswang, malamang sa malamang ay mas marami pang mga tao ang mapapahamak. Dito ka lang ba? Gusto mo samahan kita? Hindi na. Mauna na kayo. Alam ko na masaya na ngayon si Mang Beron dahil nagawa niya ang misyon niya. Kaya dapat maging proud tayo sa kanya. Siya ang nagpatunay na posibleng mangyari ang imposible. Na pwede palang maging mabuti ang isang aswang. Siya ang pinakamabuting nilalang na nakilala ko. At kahit na kailan, hindi yun magbabago. Nasa kagubatan ako, nakatayo ko sa harapan ng libingan ni Mang Beron. Hanggang sa mga sandaling yon, parang hindi ko pa rin kayang bitiwan ang katotohanan na wala na siya. Makalipas ang ilang araw, tuluyan ng kinilala ng mga tao ang kabayanihan ni Mang Beron kahit na isa siyang aswang. Si Mang Lawrence naman ay napatalsik na bilang pinuno dahil sa dami ng nalagas na manunugis. Naggalit sa kanya ang pamilya ng mga miyembro nila at ang pumalit sa kanya ay walang iba kundi si Aling Mirasol. Bumalik na sa normal ang buhay namin, Kabanong, pero hindi naggaya ng dati dahil wala na si Mang Beron. Ganun pa man, kinailangan pa rin namin magpatuloy dahil ang pinakamahalaga naman para sa amin ay matatahimik na ang aming lugar. Nakamit na rin namin ang kapayapaan na inaasahan ng lahat. At hindi mangyayari yon kundi dahil sa isang aswang na mas piniling yakapin ng liwanag upang protektahan ang buhay na nakararami. Hanggang dito na lamang po, Kabanong. Marami pong salamat at pinagpalang araw po sa inyong lahat. Mga kabangers, mga kayanggaw, si Kabanong Puli. Maraming salamat po sa inyong pagsubaybay sa napakagandang kwento natin ngayong araw na ito. Kung nagustuhan niyo po yung kwento natin, huwag niyo pong kalimutang mag-subscribe kung bago pa lang po kayo sa channel natin, ha? At siyempre, pindutin niyo na rin po yung notification bell para lagi po kayo nano-notify pag may mga bago tayong mga videos. At siyempre, mag-comment na rin po kayo at mag-like. Kung medyo nabitin po kayo sa kwento natin, iniimbitahan ko po kayo na dalawin niyo yung dalawa pa nating channel. Dalawa lang po, wala na pong iba. Yung po ay ang Pamela Clamil, na kung saan nagnanarita ako bilang si Lolo Pael at ako din po bilang Kabanong. Mag-subscribe na rin po sana kayo doon dahil kukonti pa lang mga subscriber natin.
At syempre, mag-comment na rin po kayo at mag-like para malaking tulong po sa channel namin. Kung medyo nabitin pa rin po kayo, iniimbitahan ko rin kayong puntahan ang bagong-bagong channel natin, ang Kabanong version 2.0 kung saan meron na pong moving images doon. So may mapapanood na po kayo habang nakikinig kayo ng magandang narration na meron na rin pong music and effects. Kaya mas lalong maganda. At sana po'y mag-subscribe rin po kayo sa channel na yon para makasama kayo sa first 100,000 subscriber ng channel na yon. At para hindi po kayo mahirapan na hanapin ang mga channels na nabanggit, ilalagay po namin sa description or sa pinned comment yung links ng mga nasabing channel. Hanggang sa susunod na mga kwento, wakas!